Hindi lahat ng tao sa Valmeris Holdings napapansin ang janitor, maliban na lang kapag may natapong kape, may dumi sa sahig, o may reklamo sa CR. Sa ganitong mundo, umiikot ang araw ni Renan de la Cruz. Tahimik, mabilis kumilos at laging nakayuko para hindi makaabala sa mga taong naka-necktie at nakahiyos. Alas 5 pa lang ng umaga, gising na siya sa maliit nilang inuupahang kwarto sa likod ng lumang apartment building sa may Sampaloc. Maingay ang bentilador. Amoy sabon ang uniforme niyang puting polo na may maliit na logo ng janitorial agency. Habang nagtatali siya ng sintas, narinig niya ang mahinang ubo mula sa kabilang sulok. "Anak, huwag ka nang magmadali," sabi ng nanay niyang si Alma, nakaupo sa maliit na bangko. May pamunas siya sa noo at nangingitim ang ilalim ng mata sa puyat. Maaga ang duty ko." Tapos may meeting daw yung head janitor, baka may bagong assignment. Sagot ni Renan habang sinisilip ang maliit na alkansyang lata sa ibabaw ng lamesa. Sa tabi ng alkansya, may notebook na puno ng sulat kamay. Listahan ng utang sa sari-sari store, bayad sa kuryente at tuition ni Jomar, bunso nilang kapatid na nasa grade 10. Lumabas si Jomar mula sa kurtinang nagsisilbing pinto sa kanilang kwarto. "Kuya, may baon ba ako?" tanong nito. Pilit matapang pero halatang nahihiya. Napahinga ng malalim si Renan. Binuksan niya ang wallet niyang manipis. 200 na lang ang laman, ipapasahe pa niya at panggamot ng nanay niya sa hapon. Pero hindi siya nagpakita ng bigat. "Meron," sabi niya, sabay abot ng 50. "Kain ka sa kantin, huwag kang magpapalipas ng gutom." Salamat, kuya." Bulong ni Jomar, parang may gustong sabihin pa pero pinili na lang ngumiti. Paglabas ni Renan, sinalubong siya ng landlady nilang si Nanay Glo sa hallway. "Renan, yung bayad niyo ha, baka pwede kahit kalahati muna." "Opo, Nanay Glo, sa Sabado po, promise, may sahod na." Boses niya mahinahon, pero sa loob niya parang may kwerda sa hinihila. Pagdating niya sa Valmeris Holdings, mataas ang building, puro salamin at bakal. Mukhang hindi na patagod. Sa lobby talang, ramdam mo na ang lamig ng aircon at ang amoy ng mamahaling pabango. Si Ivy Quintanar, receptionist na laging naka-blazer, mumiti sa kanya ng bahagya. "Good morning, Renan," bapi ni Ivy habang nagtatype. "Ang aga mo ah." "Good morning po, Ma'am Ivy," sagot niya, sanay na sa paggalang. "May schedule po ba tayo ngayon?" "Basta sabi ni Mang Doro, may briefing kayo mamaya. Sa janitorial pantry ha." Tumamo si Renan at dumiretso sa likod, sa mundo nila kung saan ang mga walis, mop at basura ang gamit. At ang usapan ay laging tungkol sa overtime, schedule at kung sino na naman ang pinagalitan. Sa pantry, naroon na si Mang Doro, matangkad, matigas ang mukha, pero marunong ding umintindi kapag kailangan. Kasama rin nila sina Lando at Pina, kapwa janitor, at si Nika Borgia na office nurse na dumadaan para kumuha ng tissue at alcohol. "Renan," tawag ni Mang Doro, sabay turo sa listahan. "Ikaw muna sa 17th floor, executive area. Mag-ingat ka sa carpet doon. Yung CEO, ayaw ng amoy ng bleach." "Opo," sagot ni Renan. Kahit sa loob niya, gustong tumawa. Isang carpet lang, parang buhay na agad ang kapalit kapag nagkamali. Habang umaakyat siya sa elevator service, narinig niya ang 2 empleyado sa likod. Mga naka-ID lace na gold. "Grabe yung CEO natin," sabi ng isa. "Bata pa pero parang ang lungkot. Di mo alam kung mabait o masungit." Makaawa nga eh. Pero sabi nila, matalino. Si Cyrus Valmeris, di ba? Parang di balay sa kanya yung bigat ng kumpanya. Hindi nakisali si Renan. Hindi siya sanay pumasok sa usapan ng mga taong nasa taas. Pero napasulyap siya sa salamin ng elevator at naisip, makaawa ang CEO? Kung alam lang nila kung paano gumising sa umaga na hindi sigurado kung may pambili ng gamot ang nanay mo. Pagbutas ng elevator sa 17th floor, ibang mundo ang sumalubong. Tahimik, malinis, may amoy na parang bagong bukas na hotel. Dahan-dahan siyang nagtrabaho. Punas sa mga glass wall,
vacuum sa gilid, ayos na mga trash bin na hindi pa man napupuno, pero kailangan perfect. Sa isang conference room, may nakalimutang papel sa mesa. Hindi siya nang himasok. Tinupi niya lang ang table napkin na naligaw, inayos ang upuan at lumabas. Pagdaan niya sa hallway, may boses mula sa opisina sa dulo. Mababa, controlled, pero may pagod. Hindi pwedeng ganyan ang report. Hindi tayo pwedeng magmukhang tanga sa board, sabi ng lalaki. Sumilip si Renan ng bahagya, hindi para makiusyoso, kundi dahil bukas ang pinto. Nakita niya si Cyrus Malmeris, bata pa nga, nakaputing polo na may suit jacket na nakasabit sa upuan. Maputi ang kamay, pero may veins na lumilitaw sa higpit ng pagkakahawak sa ballpen. Sa harap niya, nakatayo si Sofia Laksamana, executive assistant. Sir, ito lang po yung naipasa ni Finance, pero may inconsistencies talaga, sabi ni Sofia. Halapang ingat sa salita. Huminga si Cyrus na parang pinipigilan ang sakit ng ulo. Inconsistencies? Sa kumpanya ko? Sino ang may hawak nito? Procurement po and... Naputol si Sofia nang mapansin niya ang janitor sa pintuan. Nagkatinginan sila ni Renan. Sa loob ng ilang segundo, parang huminto ang oras. Sa mata ni Cyrus, hindi galit ang unang nakita ni Renan, kundi pagod. Parang taong hindi natutulog ng maimbing. Sorry po, sir. Mabilis na sabi ni Renan, agad umatras. Maglilinis lang po sana. Tahimik si Cyrus. Tapos marahan niyang sinabi, okay, proceed. Thank you po. Yumuko si Renan at itinuloy ang pagpunas sa labas. Pilit hindi marinig ang mga salitang hindi para sa kanya. Pagbalik niya sa pantry, nadatnan niyang nandoon si Tess Marasigan, HR manager. May hawak itong folder at seryoso ang mukha. Good morning, sabi ni Tess sa lahat. May paalala lang ako. May incident report na dumating kagabi. May nawawala raw na supply sa warehouse. At gusto ng management na maging extra vigilant ang janitorial team. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Si Lando na pamura ng mahina. Si Pina na pailing. Ma'am Tess, mahinahong tanong ni Mang Doro. Bakit kami ang unang tinitingnan? Hindi naman kami ang may access sa warehouse after hours. Tumingin si Tess sa paligid. Parang may bigat siyang ayaw ibagsak. Hindi ko sinasabing kayo, pero may pattern daw at gusto nilang i-check ang logbook ng janitorial staff. Lahat magsusulat ng in and out. Lahat. Randam ni Renan ang higpit sa dibdib. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may malamig na kamay na unti-unting pumipisil sa kanya. Sa mundo ng Valmeris, kapag may nawawala, laging may hinahanap na madaling sisihin. Sa gilid, si Nika Borja lumapit kay Renan. Okay ka lang? Bulong niya. Tumango si Renan, pilit numiti. Okay lang, trabaho lang. Pero sa loob niya, may tahimik na pangako na bumubuo hindi lang para sa sarili niya. Para kay Alma, para kay Jomar, para sa dignidad nilang madalas apakan dahil lang sa uniforme. Habang hawak niya ang mop at papunta ulit sa taas, hindi niya alam na ang araw na ito ang unang hakbang ng isang mahabang laban. Isang laban na magpapakilala sa kanyang hindi bilang janitor lang, kundi bilang taong may prinsipyo at tapang na hindi kayang bilhin ng kahit sinong CEO. Kinabukasan, iba na ang hangin sa Valmeris Holdings. Kahit pareho pa rin ang lamig ng aircon at kintab ng sahig, may nakadikit ng tensyon sa bawat sulok, parang usok na hindi mo makita pero alam mong nandyan. Sa service elevator pa lang, ramdam na ni Renan ang mga matang dumidikit. Hindi halata sa kanila, pero sanay na siyang magbasa ng tao. Kapag ang usapan sa likod ay biglang tumitigil pag pumasok ka, alam mo nang may pangalan mo sa kwento. Pagdating niya sa pantry, naroon si Mang Doro at mukhang hindi natulog. Nakaipit sa kamay ang logbook na may bagong label, Janitorial Movement Record. Simula ngayon, mabigat na sabi ni Mang Doro, bawat labas-pasok nyo oras, bawat floor na aakyatin ililista. Wala mo ng palusot. Bakit po ganito kahigpit? Tanong ni Pina, nakapamewang. Trabaho lang naman natin maglinis. Sumingit si Lando, halatang inis. Kasi may nawawala raw sa warehouse.
Tapos tayo na naman. Hindi umiimik si Renan. Kinuha niya ang ballpen at pumirma. Pero habang nagsusulat ng oras, naalala niya ang sinabi ni Tess kahapon. May pattern daw. Ang tanong, pattern ba talaga o gumagawa lang sila ng pattern para may masisi? Sa 5th floor, may dumaan na memo sa printers. Surprise audit. Hindi iyon normal. Karaniwan. Sinasabi ng maaga. Pero ngayon, parang sinadya ang gulat. Sa kabilang banda ng building, sa executive wing na hindi inaapakan ng sapatos ni Renan, maliban kapag inutusan, nag-uusap si Cyrus at ang mga matataas. Nasa paligid si Miranda Velez, COO, maganda, pulido at laging may ngiting may meaning. Kasama rin si Priscilla Tan ng procurement, nakaputing blouse at pearl earrings, parang walang bahid ng stress. Sa gilid, nakatayo si Galen Sayo, security supervisor. Malapad ang balikat at malamig ang tingin. Cyrus, malumanay pero matalim ang tono ni Miranda. This audit is not a suggestion. Board directive to ensure accountability. Kung may butas, dapat may pangalan. Tama, sabi ni Priscilla, kunwaring concern. May mga supplies na hindi tugma sa release forms. Cleaning materials, disinfectants, small items, pero kapag pinagsama-sama, malaki. Sumandal si Cyrus sa upuan. Nangingitim ang ilalim ng mata. Hindi ako papayag na basta na lang tayo magtuturo. I want facts. Si Galen naglabas ng tablet. We have footage. May nakitang tao sa koridor. Papunta sa service area, bandang 10:47 p.m. after office hours. Employee? Tanong ni Cyrus. Uniformed. Sagot ni Galen. Hindi clear ang mukha, pero janitorial route ang dinaanan. Tumaas ang kilay ni Cyrus. Uniformed? May access ba ang janitorial team sa warehouse? Kung may duplicate key, sagot ni Galen, sabay tingin kay Miranda, na parang may silent agreement. Ngumiti si Miranda, parang nag-aalok ng solusyon. Kaya nga natin kailangan ng mabilis na aksyon para maipakita sa board na you're decisive. Sa ibaba, walang alam si Renan sa eksaktong usapan. Pero dama niya ang bagsak ng pangadesisyon sa katawan niya. Bandang tanghali, pinatawag siya ni Tess sa HR office. Pagpasok na amoy coffee at paper. Nandoon din si Ivy sa may pinto. Nakakunot ang noo, parang nag-aalala pero ayaw makisawsaw. Renan, sabi ni Tess pinipigilang maging emosyonal. May ilang tanong lang, routine. Opo, Ma'am Tess. Umupo si Renan, tuwid ang likod, kamay sa tuhod. Anong oras ka umalis kagabi? Tanong ni Tess, tumingin sa logbook at time card. 6:00 po, ma'am. Regular end of shift. May bumalik ka ba sa building after? Hindi po. May kakilala ka ba sa warehouse team? Tanong ulit ni Tess. Si Kuya Nestor Abad po. Minsan nag-aabot lang ng mga karton na ipapatapon. Pero hindi po kami close. Pumasok si Galen na walang paalam, dala ang folder. Tess, can I? Hindi siya naghintay ng sagot. Umupo siya sa kabilang dulo, tinapik ang folder sa mesa. Renan, sabi ni Galen, may nawawalang items, may footage, at may report na nakita kang malapit sa service corridor last night. Nanlaki ang mata ni Renan. Sir, hindi po ako yun. Wala po ako dito kagabi. May witness, dagdag ni Galen, nakangiti ng kaunti, parang nananadyang provokasyon. Sinong witness? Boses ni Renan nanginginig pero pinipigilan niyang tumaas. Tahimik si Tess. Parang alam niyang may mali pero limitado siya. Nagsalita si Ivy mula sa pintuan, hindi na nakatiis. Sir Galen, sorry po. Pero kahapon ko po nakita si Renan bago ako umuwi. Nasa lobby pa siya mga 5:40 naglilinis. Then umalis siya bago mag-6. Tumingin si Galen kay Ivy na parang may itinatala sa isip. Thank you, Ivy. Noted. Pero ang tono niya, hindi pa sa salamat, kundi babala. Tiningnan ni Tess si Renan, bahagyang lumapit at mahina ang boses. Renan, mag-ingat ka. Basta, sumagot ka lang ng maayos. Huwag kang papatol. Paglabas ni Renan sa HR, kumulo ang sikmura niya. Hindi siya galit. Takot ang unang dumating. Takot na katag nadamay siya sa kasong hindi kanya, hindi na niya kayang buhatin ang pamilya nila kinagabihan. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Mix Paredes, delivery rider na kaibigan niya,
Nataupo sa hagdan, may bitbit na supot ng pandesal. "Tol, kumusta?" tanong ni Migs, sabay abot ng pandesal. "Nakita ko si Jomar kanina, parang tahimik. May problema sa work," amin ni Renan, nakatingin sa sahig. "Yung nawawala sa warehouse?" bulong ni Migs, nagulat. "Pre, kumalat na. May nag-post sa isang group chat. Sabi janitor daw." Napapikit si Renan. "Ako ang gusto nilang ituro." Sa loob ng kwarto, narinig ni Alma ang usapan. "Anak, hindi ka magnanakaw," pahayag niya. Nanginginig ang boses. "Alam po yan." "Ma, hindi ako," sabi ni Renan, lumuhod sa harap niya. "Pero alam mo naman dito, kapag mahirap ka, madali kan ipuro." Kinabukasan, dumaan si Pastor Eli Moreno sa apartment, kaibigan ng nanay niya sa maliit na simbahan. May dala siyang gulay at konting bigas. "Renan," mahinahon niyang sabi, "ang totoo lumalabas sa liwanag, kahit anong tago. Pero sa mundo, minsan kailangan mo ring lumaban ng tama." "Paano po, Pastor?" tanong ni Renan. "Wala naman akong boses." "May boses ka," sagot ni Pastor Eli. "Kung kaya mong maging tapat araw-araw, kahit walang nakatingin, kaya mo ring magsalita kapag kailangan." Sa trabaho, lalo pang humigpit ang paligid. Sa warehouse floor, nakita niya si Kuya Nestor Abad na umiiling habang binabasa ang memo. "Lengan," bulong ni Kuya Nestor habang nag-aayos ng tartons. "May mali dito. Yung missing items, hindi tugma sa schedule ng deliveries. At may pirma sa release form na, hindi ko kilala." "Pwede mo bang sabihin yan sa audit?" tanong ni Renan. Halos pabulong din. Sumimangot si Kuya Nestor. "Gusto ko, pero natatakot ako. May pamilya rin ako." Sa accounting corner, nadaanan niya si Lani Vivar, accounting clerk. Kitang-kita ang pag-aalangan nito. Pero nang mapansin siyang dumaan, mabilis itong nagbaba ng tingin. "Lani?" mahinang tawag ni Renan. Huminto sa pintuan. "May narinig ka ba?" "Kahit ano, hindi para manira. Para lang malaman ko kung saan ang gagaling." Nagkibit balikat si Lani. Nanginginig ang labi. "Renan, hindi ko alam." Pero sa mata niya, may alam. At yun ang mas nakakatakot. Sa executive floor, dumaan si Cyrus sa hallway at nakita si Renan na naglilinis sa gilid. Saglit silang nagkatinginan. Hindi nagsalita si Renan. Bawal. Pero si Cyrus, bahagyang tumigil. Parang may gustong sabihin. Tapos nilunok niya. Sa mukha niya, hindi galit. Parang may duda. At pagod na ayaw nang dumagdag pa. Pagdating ng hapon, pinatawag ulit si Renan. Ngayon, sa isang maliit na conference room. Nandoon si Tess, si Galen, at isang tao mula sa agency. Sa gilid, may papel na nakahanda. "Renan de la Cruz, formal na sabi ng agency rep. You are being placed under preventive suspension habang iniimbestigahan ang incident sa warehouse." Parang may sumuntok sa dibdib ni Renan. "Preventive? Wala po akong ginawa. Standard procedure." Singit ni Galen, malamig ang boses. "If you're innocent, you have nothing to worry about." Naningkit ang mata ni Renan. "Sir, paano ko hindi mag-aalala? May nanay akong may sakit. May kapatid akong nag-aaral. Kapag nawala to, Renan," kutol ni Tess, mahina pero pakiusap. "Pirmahan mo na lang para makalabas ka ng maayos." Lumabas sila sa conference room at pagdaan sa hallway. May ilang empleyadong napalingon. May bulong, may ngisi, may cellphone na halos itago pero halatang nante-text. Yan yung sinasabing. Narinig ni Renan, hindi man malinaw ang buong sentence, sapat na para masaktan. Sa lobby, nakita niya si Ivy, nakatayo sa likod ng desk, hindi makatingin ng diretso. Lumapit siya, mahina ang boses. "Renan, sorry, sinubukan kong magsalita." "Okay lang," sagot ni Renan. Pilit mumiti kahit nanginginig ang panga. "Salamat." Sa labas ng building, hawak niyang sobre ng suspensyon. At sa kabilang kamay, ang ID niyang kailangan niyang isoli kinabukasan. Habang tumatawid siya, ramdam niyang bigat ng kahihiyan. Hindi dahil nagkasala siya, kundi dahil ganito kadaling yurakan ang isang taong wala namang ginawang masama. At sa kabila ng lahat, habang palubog ang araw sa pagitan ng mga gusali, isang bagay ang malinaw sa isip ni Renan. Kung ito ang simula ng pagbagsak niya,
Gagawin niya itong simula rin ng pagbangon. Kahit wala pa siyang idea kung gaano kalalim ang bitag na inilatag para sa kanya. Hindi agad umuwi ang hiya kapag sinabihan kang suspinde kahit wala kang kasalanan. Sumama lang ito kay Renan pauwi, dikit sa balat, nakasabit sa balikat na parang basang uniforme. Pagdating niya sa apartment, nanlambot siya sa hagdan pa lang. Pero pinilit niyang tumuwid dahil alam niyang kapag nakita siyang gumuho, guguho rin ang nanay niya. Bago siya pumasok sa kwarto, huminga muna siya ng malalim. Nang buksan niya ang pinto, nakaupo si Alma sa bangko, hawak ang maliit na thermos. Si Jomar, nakadapa sa lamesa, gumagawa ng assignment. "Kuya," bungad ni Jomar, mabilis tumayo. "Ang aga mo." Ngumiti si Renan, pilit pinapakalma ang boses. Maaga lang pinauwi. Hindi agad naniwala si Alma. Sanay ang mga nanay sa tunog ng kasinungalingan na ginawa para protektahan sila. "Anak, sabihin mo," tumingin si Renan sa sahig, saka unti-unting inilapag sa lamesa ang sobre. "Preventive suspension, ma." Parang may humigop ng hangin sa kwarto. Bumigat ang katahimikan. Si Alma napahawak sa dibdib. Hindi sa drama, kundi sa biglaang pressure na parang sumisikip ang mundo. "Diyos ko," bulong niya. "Bakit? May nawawala raw sa warehouse. Tayo na naman ang tinuturo. Ako yung pinapwesto nila sa harap." Boses ni Renan steady pa rin, pero may panginginig sa dulo. Hindi ka naman." Nagsimulang umiiyak si Alma. "Ma, putol niya." Lumapit at hinawakan ang kamay nito. "Hindi ako magnanakaw at hindi ko papayagan na masira tayo dahil sa kasinungalingan. Pero kailangan nating maging matalino." Sa loob ng 2 araw, hindi na siya bumalik sa Valmeris. Pero hindi siya naging tambay. Sa halip, ginawa niyang trabaho ang pag-aayos ng anumang kaya niya sa maliit na mundo nila. Ayusin ang listahan ng utang. Tingnan ang resibo ng tindahan ni Alma at humanap ng paraan para humaba ang 200 piso sa 4 na araw. May maliit na sari-sari stall ang nanay niya sa may kanto. Hindi tunay na tindahan, kundi kahoy na may bintana, may ilang delata at sachet. Noon pa, si Renan ang nagbibilan ng benta kapag nakakauwi siya. Ngayon, nakaupo siya sa ilalim ng bombilyang dilaw, hawak ang lumang notebook ni Alma. Napansin niya ang isang bagay. May mga supplier na biglang nagtaas ng presyo at may mga pautang na hindi tugma sa aktwal na benta. "Ma," tawag niya. "Bakit parang mas malaki yung sinisingil ni Ate Isabel sa atin kaysa dati?" Si Alma nagpahid ng mata. "Ganun daw talaga, anak, mahal na lahat." Hindi kumibo si Renan, pero sa loob niya, tumatak ang instinct. Hindi ito basta mahal na lahat. May pattern. At ang pattern, kapag marunong kang tumingin, nagiging ebidensya. Kinabukasan, dumating si Migs Paredes, may dala ulit na pandesal. "Tol, kumusta kayo?" "Buhay pa," sagot ni Renan, kalahating biro. Sumilip si Migs sa mga papel na nakaayos sa lamesa. "Ano yan? Thesis?" Mumiti si Renan ng konti. "Resibo, utang, listahan. Kung saan napupunta pera namin." "Grabe ka, kahit suspendido ka, nag-a-audit ka pa rin?" Natawa si Migs, hindi sumabay ang tawa ni Renan. "Kailangan. Pag wala akong sweldo, kailangan kong malaman paano kami tatagal." Sa gabing iyon, may kumatok. Pagbukas ni Renan, tumambad ang isang matandang babae na may bitbit na folder. Si Miss Corazon Dizon, dating professor niya sa kolehiyo. Matagal na niyang hindi nakikita. Ang buhok nito maputi na, pero ang mata matalim pa rin. "Renan," wika ni Miss Corazon. Parang hindi sigurado. "Ma'am Dizon?" Gulat ni Renan. "Bakit po kayo nandito?" "Migs told me," sagot nito sabay pasok nang may paalam kay Alma. "Nabalitaan ko yung nangyari sa'yo." Uminik si Alma. Parang nahihiya sa bisita. Pero nag-offer ng tubig. Umupo si Miss. Orason, nilapag ang folder sa mesa. "Renan, mahina, pero diretsyo ang tono niya. Hindi ka bobo. Hindi ka rin mahina. Bakit ka naging janitor?" Napangiti si Renan, hindi masaya. "Life happened po. Namatay si Papa. Ako yung umako. Kailangan ko ng siguradong trabaho kahit hindi ito yung pinangarap ko." Tumango si Miss Corazon. "Alam ko at hindi kita hinusgahan. Pero ngayon, kailangan mo tandaan. May utak ka at yung utak mo
Hindi dapat nakatali sa takot. Hindi nagsalita si Renan. Sa loob niya, parang may lumang pinto na bahagyang bumukas. Ang pinto ng dating siya. Yung Renan na nagtitrain noon sa quality compliance. Yung Renan na marunong magbasa ng system, maghanap ng butas sa data. Bumunot si Miss Corazon ng papel mula sa folder. I get copies of old training modules. Baka makatulong sa'yo kung kailangan mong mag-organize ng evidence. Evidence? Anong ni Alma nag-aalala? Ma'am, singit ni Renan, hindi ko pa po alam paano, pero alam kong may mali at may gumawa nito para may ituro. Kinabukasan, dumaan si Attorney Michael Llorente, community legal aid na nirefer ni Pastor Eli. Bata pa pero matapang ang tindig. Umupo siya sa harap nila. May notebook at pen. Renan, bungad niya. Preventive suspension is not a conviction. Pero kailangan natin ng strategy. May paper trail ka ba? Or kahit anong record na magpapatunay na wala ka sa building nung oras na sinasabi nila? Time card ko, sagot ni Renan. At si Ivy nakita ko bago mag-6. Okay, sabi ni Attorney Micah. Witness plus time card. Pero ang problema, sinasabi nila may footage. So, kailangan nating malaman kung ano yun at bakit hindi malinaw. Bumalik sa isip ni Renan si Tess Marasigan, HR na halatang ayaw sa nangyayari pero natatakot din. Nagpalipas siya ng isang araw tapos naglakas loob mag-text kay Tess mula sa lumang cellphone niya. Ma'am Tess, pasensya po. Pwede po ba akong makahingi ng kopya ng incident report? Para po malinaw kung ano ang ibinibintang sa akin. Matagal bago nag-reply si Tess. Pero dumating rin. Huwag mong ipapakita na sa akin galing. Meet me sa cafe sa kanto, 7 p.m. Pagdating ni Renan sa cafe, nandoon si Tess, plain blouse, walang HR aura, parang ordinaryong tao. Iniabot niya ang isang brown envelope. Renan, mahinang sabi ni Tess, hindi ko to dapat ginagawa. Ma'am, salamat po. Nanginginig ang kamay ni Renan habang kinukuha ang envelope. Anong laman ito? Incident summary, timeline, at kung sinong departments ang nag-submit ng data. Tumingin si Tess sa paligid, parang may takot na may makarinig. Basahin mo ng maigi, may mga bagay dyan na kahit ako hindi ko matanggap. Umupo si Renan sa sulok ng kafe pag-uwi, binuksan ang envelope. Habang binabasa niya ang report, unti-unting nag-iba ang tibok ng puso niya. May mga serial numbers na hindi tugma sa standard coding. May oras na 10:47 p.m. pero ang log ng security shift ay may gap. At ang route ng suspect sa footage, kung totoo man, ay dumaan sa koridor na alam niyang may ibang access point. Hindi niya sinabing aha ng malakas. Hindi siya yung tipo. Pero sa loob niya, malinaw ang isang bagay. May nagbisenyo nito. Hindi lang siya napagbintangan, sinadya siyang ipitin. Pag-uwi niya sa apartment, nadatnan niyang nahihirapan huminga si Alma. Namumutla, pawis na pawis. Napaupo si Renan sa tabi niya. Kinakabahang hawak ang balikat nito. Ma, anong nangyayari? Boses niya nanginginig. Wala, pagod lang, pilit ni Alma. Pero halatang hindi totoo. Tumawag si Renan kay Nika Borja, office nurse na minsan tumutulong sa kanila. Nika, pasensya na. Pwede ba kitang maabala? Nahihirapan huminga si Ma. Sa kabilang linya, mabilis ang sagot ni Nika. Address mo? Pupunta ako. At Renan, huminga ka. Ayusin natin to. Habang hinihintay nila si Nika, tinitigan ni Renan ang incident report na nakapatong sa mesa. Sa isang iglap, nagtagpo ang dalawang laban niya. Laban sa kasinungalingan sa kumpanya at laban para manatiling buhay ang nanay niya. At doon niya ginawa ang tahimik na desisyon, hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa pamamagitan ng maingat na plano. Babalik siya sa Valmeris, hindi bilang janitor na dapat yumuko, kundi bilang taong may dalang katotohanan. Pero bago yun, kailangan niyang aralin ang bawat butas, bawat numero, bawat minuto. Dahil sa mundong ito, ang emosyon, madaling baliin. Pero ang facts, kapag hawak mo, pwedeng maging sandata. Pagdating ni Nika Borja sa apartment, dala niya ang maliit na BP aparatus at stethoscope na hindi na niya tinanggal sa bag kahit off-duty. Tahimik siyang pumasok. Tumango kay Renan at agad lumuhod sa harap ni Alma na nakasandal sa dingding.
pawis at pilit na faniti na parang nahihiya pa sa abala. Ma'am Alma, hinga po tayo ng dahan-dahan. Mahinahon na utos ni Nika habang kinukunan ng blood pressure. Renan, pakihawak po yung baso ng tubig. Anong sabi? Halos pabulong na tanong ni Renan. Nanginginig ang kamay. Napatigil si Nika. Sinipat ang reading, saka tumingin kay Renan na may seryosong mata. Mataas at mukhang napapagod siya sobra. Hindi ito yung tipong pahinga lang. Kailangan niyang magpa-check. Kahit bukas, sa health center man lang. Tumamo si Renan pero sa dibdib niya parang may dumurog. Ang dami na niyang kailangang labanang tasinungalingan. Ngayon pati katawan ng nanay niya sumasabay bumigay. Nika, singit ni Alma. Pilit nagpapakatatag. Huwag mo yan palakihin. Aalis lang to, nakakahiya. Hindi po nakakahiya magpagamot, sagot ni Nika. Mas firm pero hindi bastos. Mas nakakahiya kung hahayaan natin lumala. Si Jomar nakatayo sa gilid, nakatingin sa kuya niya. Kuya, okay lang ba si Mama? Humawak si Renan sa balikat ng kapatid. Okay lang, gagawin natin yung dapat. Nang makaalis si Nika, naiwan si Renan sa lamesa kasama ang incident report na ibinigay ni Tess. Hindi na siya nanginginig sa takot ngayon. Mas nanginginig siya sa galit na pilit niyang tinatali. Sa mundo nila, kapag may problema, ang pinakamadaling iduldul sa hukay ay ang pinakamahina. Pero sa pagkakataong to, may nanay siyang pwedeng mamatay sa stress. Hindi na ito basta trabaho. Kinabukasan, dumaan si Pastor Ellie para mag-iwan ng prutas. Sa likod niya, si Migs Paredes, hawak ang maliit na supot ng gamot na binili niya sa sariling bulsa. Tol, sagot ko na to muna, sabi ni Migs. Pilit dinadaan sa biro. Huwag ka ng kontra ha. Hindi ko yan kaya, sagot ni Renan, pero nanlalambot ang boses. Kung hindi mo tatanggapin, lalo akong maiinis. Balik ni Migs, sabay tapik sa balikat niya. Tanggapin mo, para kay Alma. Matapos iabot ang gamot, umupo si Renan, ulit sa lamesa. Binuklat ang report at sinimulang lagyan ng marka ang mga bahagi. Oras, serial numbers, department sign-offs. Hindi nga sinasabi sa sarili niyang magaling ako, pero may bahagi sa kanya na nagigising. Yung dating siya na sanay maghanap ng inconsistencies. Napansin niya ang isang linya. Security footage verified by security supervisor. Si Galen Sayo. Tapos may note, IT log unavailable due to system maintenance. Dito siya napahinto. Maintenance? Sino ang nagsabing maintenance? Sino ang nagdeklara? Bigla niyang naalala si Kiko Razon. IT support na minsan niyang nakakausap kapag may sira ang access card reader sa service hallway. Hindi sila close pero hindi rin masama ang loob ni Kiko sa mga janitor. Minsan nga, siya pa ang nag-aabot ng extra bottled water kapag overtime ang cleaning. Nag-message si Renan kay Migs. Tol, kilala mo ba si Kiko Razon sa Valmeris? Need ko lang sana magtanong. Mabilis ang reply. Oo, tropa ng tropa. Bakit? Hindi na nagpaligoy si Renan. Tanong lang, possible ba talagang maintenance yung lag sa araw na yon? Bago pa sumagot si Migs, may pumasok na text mula kay Tess Marasigan. Maikli, parang may takot. Renan, may gustong kumausap sa'yo. Discreet. CEO. Nanigas ang mga daliri ni Renan sa phone. CEO? Si Cyrus Valmeris mismo? Ang batang CEO na nakita niyang pagod sa opisina. Yung boses na tila laging naghahabol ng kontrol. Nag-type siya. Bakit po? Saglit bago dumating ang sagot. May meeting sa cafe. 8 p.m. Huwag kang magsama ng marami. Magdala ka lang ng ID. May kasama siyang abogado. Iningnan ni Renan si Alma na natitulog na sa banig at si Jomar na nagre-review sa tabi ng bintana. Kung sakaling may masama, wala siyang sasalo. Pero kung ito na ang pagkakataon para marinig, kahit sa isang beses, kailangan niyang sumugal. Alas 8 ng gabi, nasa kafe na siya sa kanto. Yung kafe na kilala sa paligid bilang tahimik at hindi matao sa gabi. Si Chef Lito Amador ang may-ari, dating kusinero sa hotel na nagbukas ng maliit na place para sa mga gustong mag-usap ng hindi dinidinig ng iba. Renan, bati ni Chef Lito habang pinupunasan ng baso. Ikaw pala yung sinasabing suspendido. Umupo ka dun sa bandang dulo. Tahimik doon.
Salamat po, sagot ni Renan. At umupo sa mesa malapit sa bintana. Inilapag niya ang envelope ng incident report sa bag, pero hindi niya inilabas. Hindi pa. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Cyrus Valmeris. Hindi siya natasuit. Simple lang, dark polo, jacket, at mukha na mas pagod sa nakita ni Renan noon. Sa likod niya, si Ati. Selwyn Roque, Corporate Counsel, maayos ang gupit, maingat ang tingin. Tumayo si Renan, hindi dahil takot, kundi dahil respeto pa rin sa tao. Good evening po, sir. Sit, sabi ni Cyrus. Diretsyong tono pero hindi masunit. Umupo rito, saka sinanyasan si Chef Lito na parang kilala na ang place. O baka pinili lang niya dahil walang gustong makakita. Nag-order si Cyrus ng black coffee. Si Renan, tubig lang. Tahimik muna. Ang unang nagsalita si Attorney Selwyn. Renan de la Cruz, correct? You were placed on preventive suspension due to the warehouse incident. Opo, sagot ni Renan, tuwid ang likod. Pero wala po akong kinalaman doon. Tumamo si Cyrus, nakatingin sa kamay niya na may bahagyang panginginig. Parang may pinipigil sa sarili. I'm not here to interrogate you. Sabi niya, I'm here to stop this from getting worse. Mas worse po para kanino? Tanong ni Renan. Hindi pa balang pero may bigat. Huminga si Cyrus, saka dahan-dahang inilapag ang isang envelope sa mesa. Makapal, halatang may laman. This is a settlement, sabi niya. You resign quietly. No complaints, no public noise. In return, you get compensation. Enough to, tumigil siya. Parang ayaw niyang banggitin ang salitang panggamot. Pero alam niya. Napatingin si Renan sa envelope, tapos sa mukha ni Cyrus. Doon niya nakita ang makaawang sinasabi ng iba. Hindi ito awa na malambot, kundi awa na gustong tapusin ang problema para hindi na siya masaktan. Pero sa ganitong klasing awa, may kapalit, katahimikan. Sir, maingat na sabi ni Renan, hindi po ako humihingi ng limos. Hindi ito limos, mabilis na singit ni Attorney Selwyn. This is areglo, putol ni Renan, saka tumingin kay Cyrus. Sir, pag tinanggap ko yan, ano po ang pangalan ko sa papel? Magnanakaw na umalis na may bayad. Hindi agad nakasagot si Cyrus. Parang may tumama sa kanya. May nanay po akong may sakit. Dagdag ni Renan, mas mabagal na ngayon. Oo, kailangan ko ng pera. Pero kung tatanggapin ko yan, parang inamin ko na totoo ang paratang. Bukas, yung ibang janitor, ganon ulit. Hahanap na naman sila ng madaling sisihin. Napailing si Attorney Selwyn. Renan, you're putting yourself at risk. Risk na po ako kahit wala akong ginagawa, sagot ni Renan. Kaya sir, kung gusto niyo pong tapusin natin ang tama. Gusto ko ng clearance. Gusto ko ng katotohanan. Sumandaw si Cyrus. Pinagmasdan siya. And you think you can prove it? Tanong niya, halos pabulong. Dito dahan-dahang hinugot ni Renan ang isang maliit na notebook. Hindi yung report mismo, kundi mga notes niya, serial code patterns, time gaps, at yung line tungkol sa maintenance. Sir, sabi ni Renan, may mali sa report. May mga serial numbers na hindi tugma sa standard. May oras na may gap sa security shift. At yung sinasabing maintenance sa IT logs, parang convenient. Napatingin si Attorney Selwyn sa notebook. Bahagyang nagbago ang tono. Where did you get this? Hindi po importante kung saan. Sagot ni Renan. Tapat pero protektado si Tess. Ang importante, may butas. Nanikip ang mata ni Cyrus. Hindi sa galit, kundi sa pag-iisip. If you're right, sabi niya, this means someone inside is manipulating the story. Opo, sagot ni Renan. At kung gusto niyo po ng totoo, kaya ko pong ilatag. Pero kailangan ko ng access. Access to what? Tanong ni Cyrus. System logs, sagot ni Renan. CCTV timestamp metadata, inventory release trail. Hindi ko yan makukuha sa labas. At kahit may mga tao akong pwedeng magsalita, natatakot sila. Pero kung facts ang hawak natin, hindi nila kayang baluktutin. Tumahimik ang mesa. Sa kafe,
Narinig lang ang mahinang tunog ng coffee machine at kutsarang tumatama sa baso. Sa di kalayuan, dumaan si Bea Natividad, journalist na kaibigan ni Ivy. Nakita si Renan sa may bintana, saglit na napatingin, pero hindi lumapit. Parang alam niyang may malaking usapan at hindi niya dapat guluhin. Dumiretso siya sa counter, nag-order at umalis din. Hindi napansin ni Cyrus si Bea, pero napansin ni Renan ang posibilidad. Kapag hindi ito inayos ng loob, may ibang aayos sa labas at mas masakit ang tama noon sa lahat. Kinuha ni Cyrus ang envelope at itinulak palayo, hindi na nakaharap kay Renan. "I thought money would help," sabi niya, may bigat ng pagkatalo sa boses. "Because that's what everyone asks from me." "Sir," sagot ni Renan, mas mahinahon, "hindi lahat nabibili. Hindi po ako matapang para magpasikat. Pero ayoko ring mamatay ang nanay ko sa stress habang tinatawag akong magnanakaw." Tumingin si Cyrus sa kanya, diretso. "If I give you access," tanong niya, "what do you want in return?" "Truth," sagot ni Renan. "At respeto. Hindi lang para sa akin, para sa lahat ng nasa baba na madaling ituro." Huminga si Cyrus, parang may desisyong mabigat na kailangang buhatin. Tumingin siya kay Ate Selwyn, saka bumalik kay Renan. "Tomorrow," sabi ni Cyrus, "I can't promise everything, but I can promise you this. I will look into the logs myself. And if you're willing, you will help me understand what you're seeing." Tumango si Renan, pero hindi siya ngumiti. Hindi pa ito panalo. Hindi pa ito hustisya. Pero sa unang pagkakataon, mula nang mabigyan siya ng suspension letter, may bumukas na pinto. Hindi pinto ng awa, kundi pinto ng posibilidad. Pag-uwi niya, dala niya pa rin ang bigat ng buhay. Pero ngayon, may kasama na itong direksyon. Kung ang kalaban niya ay sistemang sanay magtago, lalaban siya gamit ang tanging sandata na hindi kayang lunurin ng tsismis. Ang katotohanang kayang patunayan. Hindi na nakatulog ng maayos si Renan matapos ang gabing iyon. Hindi dahil may pag-asa siyang binigay si Cyrus, kundi dahil unang beses may taong nasa taas na hindi agad nagtaray, hindi agad nag-utos na manahimik, at hindi agad nagsabing standard procedure. Pero sa mundong kinagisnan niya, alam niyang ang kabaitan, lalo na sa kumpanya, madalas nauuna lang bago ang mas malalaking banggaan. Kinabukasan, maaga siyang nagpunta sa health center kasama si Alma. Masikip ang upuan, mainit ang hangin, at amoy gamot ang hallway. Habang hinihintay nila ang nurse, hawak ni Renan ang kamay ng nanay niya. Ramdam ang panginginig nito na parang pilit tinatago. "Anak, huwag ka nang mag-absent. Baka lalo kang mapahamak." Bulong ni Alma. Parang ang kasalanan ay ang pagod niya. "Ma, suspended na po ako," sagot ni Renan, mahinahon. "Pero hindi ako talo. Hindi pa." Tumango si Alma, pero sa mata niya, may takot na hindi mapawi. Takot na kapag tumagal pa, baka hindi na siya umabot sa araw na malinis ang pangalan ng anak niya. Paglabas nila, dumating si Migs, sakay ng motor. May dalang lugaw at maliit na sobre. "Tol, may nagpadala sa'yo." "Kaninong sobre?" tanong ni Renan, biglang kinabahan. "Hindi ko alam," sagot ni Migs. "Pero may logo ng Valmeris." Pagbukas ni Renan, tumambad ang isang formal na sulat. Notice of possible legal action, naka-address sa kanya. Ang laman, kapag hindi siya makikipag-cooperate at hindi magbibigay ng statement, pwede siyang kasuhan ng theft at damages. Napaupo si Renan sa bangketa. Parang biglang bumigat ang mundo. "Kuya," mahina ang tawag ni Jomar na kasama nila. Hawak ang bag ng nanay. "Kakain pa ba tayo?" "Jomar, umuwi muna kayo ni Mama." Mabilis na sabi ni Renan, pilit hindi nagpapanik. "Ako na bahala." "Sama ako," singit ni Migs, seryoso na ang tono. "Hindi ka dapat mag-isa ngayon." Bumalik sila sa apartment at doon tumawag si Renan kay Ate Maika Llorente. Sumagot agad ang abogado, parang sanay sa ganitong emergency. "Renan, read mo sa akin yung heading," utos ni Ate Maika. "Okay, listen. Huwag kang pipirma ng kahit ano. Huwag kang magbibigay ng statement ng walang counsel. At kailangan natin ng counter. Proof na manipulated ang report." "Opo," sagot ni Renan, pero sa dibdib niya, hindi lang takot ang naroroon. May apoy na rin. "Ati,
Sinasadya nila to. Alam ko, sagot ni Ate Maika. Kaya huwag kang bibigay. Habang nagpupiyos ang mundo ni Renan sa baba, sumasabog naman ang tensyon sa taas, sa Valmeris Holdings. Kinawagan si Cyrus ng kanyang executive assistant na si Sofia Laksamana habang naglalakad siya papuntang boardroom. Sir, confirmed po. Emergency board meeting. 2 p.m. Lahat ng directors nandun, pati si Dr. Yana Feliciano. Napahigpit ang hawak ni Cyrus sa phone. Ano na namang agenda? Warehouse incident, sir, and governance. May motion daw si Miranda. Mahina ang boses ni Sofia. Parang ayaw niyang bigkasin. Possible vote of no confidence. Sandaling tumigil si Cyrus sa hallway. Sa kabila ng salamin, kita ang mga empleyadong nagmamadali. Parang normal na araw lang. Pero para sa kanya, parang may guhit na humahati sa buhay niya bago at pagkatapos ng meeting na ito. Pagpasok niya sa boardroom, naroon na si Miranda Velez, COO, nakangiting parang walang nangyayari. Si Priscilla Tan katabi niya, tahimik, professional. Si Engineer Paulo Venturanza, Operations Head, nakaupo sa dulo, halatang alanganin. At sa gitna, nakaupo si Dr. Yana Feliciano, board member na kilalang hindi basta-basta naaamo. Cyrus, bati ni Miranda, masyadong kalmado. We're glad you're here. Let's proceed. Nagbukas ang projector. Lumabas ang slide. Loss prevention failure and leadership response. Hindi pa nagsasalita si Cyrus, pero ramdam niya na. Hindi ito meeting para maghanap ng katotohanan. Meeting ito para maghanap ng tatamaan. Based on security and procurement reports, sabi ni Miranda, the loss is contained, but the exposure is alarming. And worse, the public risk. Someone might leak it. Sumingit si Dr. Yana. Malamig ang boses. The question is, why are we hearing this now? And why is the alleged suspect a low-level employee? Nagkatinginan si Miranda at Priscilla. Si Miranda ngumiti ng konti. Because that's where the pattern is, Doctor. Unfortunately. Tumayo si Cyrus, hindi na nakatiis. Pattern based on what? A blurry footage and a narrative. Based on verification, singit ni Galen Sayo na nasa gilid, security supervisor, may dalang folder. We have an enhanced capture. It shows a uniformed personnel accessing the service corridor after hours. Enhanced? Ulit ni Cyrus. By whom? By our security vendor. Sagot ni Galen. Mabilis. Nakita ni Cyrus si Sofia sa dulo ng room. Nanlilisik ang mata sa kaba. Naalala niya ang sinabi ni Renan. Metadata, timestamp, gap. Bigla niyang naramdaman na may tama si Renan. Hindi tugma ang bilis ng evidence sa totoong proseso. Show me the raw file, sabi ni Cyrus, firm. Tahimik ang boardroom. Si Miranda tumawa ng bahagya. Parang naaawa. Cyrus, you're being emotional. Hindi ito emotional. Sagot ni Cyrus, nangingitim ang ilalim ng mata. This is governance. Sumingit si Doctor. Yana nakatingin kay Galen. I agree. Raw file, chain of custody. Napatitig si Galen kay Miranda na parang naghahanap ng signal. Si Priscilla bahagyang umiwas ng tingin. Doon may kumurot sa sikmura ni Cyrus, yung pakiramdam na may umiikot sa likod mo habang kaharap mo ang ngiti. Habang nangyayari ang board meeting sa kabilang panig ng siyudad, kumikilos si Renan. Sa tulong ni Megs, nakuha niya ang kontak ni Kiko Rason. Nagkita sila sa usang maliit na lugawan, hindi sa Valmeris, kundi sa labas. Pagdating ni Kiko, natahudi, halatang ayaw ma-recognize. Renan, sabi ni Kiko diretso. Mag-iingat ka, mainit pangalan mo. Hindi ko magnanakaw, sagot ni Renan. Kiko yung sinasabing IT maintenance kaya walang logs. Totoo ba? Napabuntong hininga si Kiko, sabay tingin sa paligid. May maintenance schedule kami. At kung may maintenance, may ticket number, may advisory. Pero yung date na sinasabi nila, wala akong nakita sa system. Ang weird lang. Pwede mo bang patunayan? Tanong ni Renan. Hindi ako pwedeng maglabas ng internal, sagot ni Kiko. Nanginginig ang panga. Pero may paraan. May automated email alerts pag may downtime. Kung mahanap mo yung email thread sa admin mailbox, may proof na walang maintenance. Kaya mo ba akong tulungan? Tanong ni Renan. Halos pakiusap. Nagtagal bago sumagot si Kiko. Hindi ko kayang diretsuhin.
Pero may kilala akong pwedeng mag-check. Hindi ko pangalan ha. Tumango si Renan. Sapat na. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Nanay Glo sa hallway, nakasalubong. Renan, mahina ang boses. May pumunta kanina. Mukhang tagaligal. Nagtatanong sa unit niyo. Sabi ko wala ka. Nanlamig ang balat ni Renan. Salamat, Nanay Glo. Anak, mag-ingat ka. Dagdag ng matanda. Hindi biro kalaban mo. Sa loob ng kwarto, si Alma nakaupo, hawak ang ulo. Anak, parang umiikot. Mahina niyang sabi. Ma, mabilis na lumapit si Renan. Ma, anong nararamdaman mo? Hilo, tapos parang naninigas yung kamay ko. Bulong ni Alma, nangingilid ang luha. Biglang nagpanik si Jomar. Kuya! Mama! Mabilis na kinuha ni Renan ang phone at tinawagan si Nika. Nika, please, si Mama. Parang naninigas kamay niya, nahihilo. Renan, belhin mo agad sa ER. Sagot ni Nika. Mabilis at malinaw. Now, I'll meet you there. Habang binubuhat ni Renan si Alma pababa ng hagdan, ramdam niya ang pagyanig ng mundo. Hindi na ito simpleng laban para sa pangalan. Laban na ito para sa buhay ng nanay niya. Sa ER, tinapik ni Nika ang balikat niya habang inaasikaso si Alma. Mild stroke symptoms, bulong niya. Masakit sa tenga ng salitang iyon. Maagapan natin kung mabilis. Napaupo si Renan sa upuan sa labas, nanginginig ang tuhod. Sa isip niya, iisang tanong ang sumisigaw. Hanggang saan pa nila ako dudurugin bago sila magsawa? Samantala sa boardroom, nagbukas si Attorney Selwyn ng laptop at ipinakita kay Cyrus ang isang file summary. May maliit na detalye roon. Isang timestamp mismatch sa enhanced footage na hindi tugma sa building server time. Tumigil si Cyrus, tumitig sa screen. Isang maliit na butil ng katotohanan, pero sapat para magduda. At sa sandaling iyon, alam niyang papunta na siya sa bangin. Kapag nilabanan niya ito, babangga siya kay Miranda at sa board. Kapag hindi, may inosenteng mawawasak. Sa labas ng ospital, habang pinagmamasdan ni Renan ang pintuang pinagpasukan ng stretcher ng nanay niya, hindi niya alam na sa parehong araw, may lumalapit na bagyong magtutulak sa CEO na gumawa ng desisyong hindi kailanmang iisipin ng sinuman. Isang desisyong mag-uugnay sa kanilang dalawa sa paraang magpapaikot sa buong Valmeris Holdings. May tunog ang ospital na hindi nawawala. Paulit-ulit na beep ng monitor, mahinang iyak ng pasyente sa kabilang kurtina, at yabag ng sapatos ng mga taong sanay na sa pagtakbo para sa buhay ng iba. Doon nakaupo si Renan, nakasandal sa malamig na pader, hawak ang cellphone na parang anumang oras puputok sa dami ng tawag at mensahe. Lumapit si Nika Borja, naka-scrub suit, bahagyang gusot ang buhok. Renan, mahina niyang tawag, stable na si Ma'am Alma. Mild stroke symptoms nga. Naagapan natin, pero kailangan niyang ma-admit kahit ilang araw. Napatungo si Renan, huminga ng matagal. Parang inipon niya ang lahat ng takot para lang mailabas sa isang hininga. Magkano aabutin? Nagkibit balikat si Nika. Hindi siya sanay mag-sugarcoat. Depende sa tests, CT scan, labs, meds. Pero may social service. Kakausapin ko. Tumamo si Renan. Pero alam niyang kahit anong social service, may kakapusin pa rin. Sa bulsa niya, hindi pera ang laman, kundi mga resibo, incident notes, at pangakong hindi niya alam kung paano tutuparin. Sa gilid, si Jomar nakaupo, hawak ang plastik ng lugaw, nanginginig ang tuhod. Kuya, uuwi pa ba si Mama? Lumuhod si Renan sa harap niya. Uuwi, sabi niya, pilit matatag. Uuwi si Mama. Kaya natin to. Hindi niya sinabi kay Jomar na sa loob-loob niya, ang tanong ay hindi uuwi ba, kundi paano namin kakayanin. Habang abala ang ospital sa sariling takbo, sa kabilang dulo ng siyudad, bumabangga naman si Cyrus Valmeris sa pader na gawa sa papel at kapangyarihan. Pagkatapos ng board meeting, halos hindi na siya nakaupo sa opisina. Sumunod sa kanya si Sofia Laksamana, hawak ang tablet na puno ng notifications. Sir, tawag ni Sofia,
Kahit babae si Cyrus, matagal ng sir ang tawag ng karamihan sa Valmeris dahil sa lumang kultura ng kumpanya at dahil ayaw ni Cyrus ng espesyal na trato. May follow-up email si Miranda. Pinapaschedule yung vote of no confidence bukas ng hapon. Bukas, napabulala si Cyrus, napahawak sa sentido. Ang bilis. Pinupush nila, mahina si Sofia. At sir, may kumakalat na sa group chats. Yung warehouse issue. May mga screenshots. Sumikip ang pana ni Cyrus. Sa papel, CEO siya. Pero sa totoo, para siyang hawak sa leeg ng board. Lalo na ni Miranda. At ngayong nakita niya ang mismatch sa enhanced footage, mas lalong lumakas ang kutob niya. Hindi lang ito simpleng nakawan. Ito ay pag-itsa sa kanya pababa. Pumasok si ate ni Selwyn Roque, dala ang isang lumang envelope na dilaw na ang gilid. Cyrus, seryoso ang boses. May kailangan tayong tag-usapan. Urgent. Selwyn, wala na akong oras sa drama. Sagot ni Cyrus, pero tumigil siya nang makita ang seal sa envelope. Valmeris Family Trust. Hindi ito drama, sagot ni Selwyn. Ito yung dahilan kung bakit kaya ka ni override bukas. Nanlamig ang balat ni Cyrus. Anong ibig mo sabihin? Umupo si Selwyn. Binuksan ang envelope at inilabas ang dokumento. Mga pahina ng trust deed. May pirma ng yumaong patriarch ng Valmeris at ng dating CFO. May protective clause dito, paliwanag ni Selwyn. Kung ma-activate ang vote of no confidence at ma-declare ka na unfit by the board, automatic na lilipat ang protector authority sa kung sinong nakasaad, which is Miranda, bulong ni Cyrus. Parang lason ang pangalan. Tumango si Selwyn. Yes, nakasulat. Hindi dahil gusto ng tatay mo si Miranda, kundi dahil nung panahong ginawa to, siya ang most senior officer at board-endorsed stabilizer. Pero may counter clause. Nag-angat ng tingin si Cyrus, kumapit sa counter clause na parang lubid sa bangin. Ano? Protector authority can be superseded if the CEO has a legal spouse registered before activation. Sabi ni Selwyn, diretsong tono. Spouse becomes primary protector. May veto power sa transfer ng voting trust hanggang sa ma-resolve ang dispute. Napatayo si Cyrus. Anong klaseng medieval clause yan? Legacy clause, sagot ni Selwyn. Para raw hindi basta-basta mawawasak ang kumpanya kapag may coup. Ang problema, Cyrus, unmarried ka. Nanlabo ang paningin ni Cyrus sa inis at pagod. Sa sobrang busy niya sa kumpanya, sa trauma ng pagkawala ng kapatid, sa bigat ng leadership, hindi niya inasikaso ang buhay personal. At ngayon ginawa itong putsilyo laban sa kanya. Bakit ngayon mo lang sinabi, sigaw niya pero kontrolado pa rin. Parang pinipigilan niyang mabasag ang salamin. Confidential ito, sagot ni Selwyn. At hindi ko rin inakala na gagamitin ni Miranda yung board process this aggressively. Pumasok si Dr. Yana Feliciano, board member, halatang galing pa sa meeting. Cyrus, sabi niya, Selwyn already told you, right? Tumango si Cyrus, hindi makapagsalita. Then you understand, dagdag ni Dr. Yana. Bukas, kapag nagvo-vote sila, hindi lang posisyon ang mawawala sa'yo, kontrol ng trust shares. At kapag nakuha ni Miranda ang protector authority, she can lock you out legally. Parang may tumakbo na malamig na tubig sa ugat ni Cyrus. So anong gusto niyong gawin ko? Tahimik si Selwyn, tumingin siya kay Sofia, tapos bumalik kay Cyrus. We need a legal spouse registered before midnight, sabi niya. Mas mababa ang boses. Napatawa si Cyrus, hindi masaya. Selwyn, anong pinagsasabi mo? Wala akong. May option, putol ni Selwyn, at doon biglang bumigat ang hangin. May isang taong may legal tie sa isa pang bahagi ng trust. Naningkit ang mata ni Cyrus. Sino? Ibinaba ni Selwyn ang tingin sa folder na may pangalan. Renan de la Cruz. Napatigil si Cyrus. Sa isip niya, bumalik ang mukha ng janitor na hindi tumanggap ng pera, ang mata ng taong pagod pero tuwid. Bakit siya? Dahan-dahang binuksan ni Selwyn ang isa pang dokumento, affidavit na may pirma ng dating CFO, si Damon Quijano. Damon left a sealed affidavit, paliwanag ni Selwyn. Years ago, he acknowledged a biological child,
Name, Renan de la Cruz. Parang may pumutok sa dibdib ni Cyrus. Impasible. Hindi, singit ni Dr. Yana, tahimik pero matalim. May evidence. Damon requested that if a governance crisis happens, the CEO should seek the acknowledged child, not for money, but for integrity. He wrote that this child is a witness of last resort. Dahil alam niyang hindi madaling bilhin, umikot ang mundo ni Cyrus. Lahat ng galaw ni Miranda, lahat ng bitag sa warehouse, parang naghahabol sa iisang layunin. Sirain ang mababang tao para manatiling bulag ang taas. At nayon, ang mababang tao ring iyon ang pwedeng maging susi para hindi tuluyang maagaw ang kumpanya. Hindi ko to gagawin kung hindi necessary. Bulong ni Cyrus. Halatang nilalabanan ang sariling prinsipyo. Ayokong gawing tool ang buhay ng tao. Cyrus, sagot ni Selwyn, kung si Miranda ang maging protector, mas maraming buhay ang magiging tool niya. Sa ospital, halos sabay na tumunog ang phone ni Renan. Number ni Tess Marasigan. Sumagot siya agad. Renan, boses ni Tess, nanininig. Please, kailangan ka ni Sir Cyrus. Urgent. Tonight. Ma'am Tess, nasa ospital po ako. Na-admit si Mama. Sagot ni Renan. Pigil ang emosyon. Alam niya. Sagot ni Tess. And may ipapadala siyang tao para kausapin ka. Hindi para takutin. Promise. Bago pa makasagot si Renan, may lumapit na lalaki sa waiting area. Maayos ang suot. May dala pang folder. Si Attorney Selwyn. Sa likod, si Sofia, halatang nag-aalala. At sa gitna nila, si Cyrus Malmeris mismo. Walang makeup, walang corporate armor. Puro pagod at determinasyon. Tumayo si Renan. Automatikong yumuko. Sir, tama na yan, Renan. Mahina pero firm na sabi ni Cyrus. Huwag mo akong tawaging sir dito. Tao lang ako ngayon. Napatingin si Renan. Nagulat sa tono. Ano pong kailangan? Tumingin si Cyrus sa pintuan ng ER kung saan naroon si Alma. Una, sabi niya, I'm sorry dahil habang nag-aaway ang mga tao sa taas, kayo ang nadudurog. Hindi agad nakasagot si Renan. Parang hindi siya sanay makarinig ng sorry mula sa taong may kapangyarihan. Nagpatuloy si Cyrus, diretso sa punto, walang paligoy na parang takot siyang maubusan ng oras. Renan, may clause sa family trust. Kung matanggal ako bukas, mapupunta kay Miranda ang kontrol. At kapag nangyari yon, wala na tayong laban. Bakit po sa akin yung sinasabi? Tanong ni Renan, maingat. Inilabas ni Selwyn ang affidavit, pero hindi niya iniabot agad. Because you are tied to the trust, sabi ni Selwyn. Through Damon Quijano. Namuti ang mukha ni Renan. Sino po yan? Dating CFO, sagot ni Selwyn. At biological father mo. Parang biglang nawala ang tunog ng ospital sa tenga ni Renan. Tumitig siya kay Cyrus. Tapos kay Selwyn. Parang naghahanap ng biro. Hindi po ang tatay ko. Yung nagpalaki sa'yo. Mahinang sabi ni Cyrus. Siya ang tunay na tatay mo sa puso. Pero legal truth, iba. Nanginginig ang kamay ni Renan. Sa isip niya bumalik ang mga tanong na matagal niyang itinabi. Bakit walang pangalan ng ama sa birth certificate niya? Bakit laging umiilag si Alma kapag tinatanong? Bakit may mga sulat noon na itinago ng nanay niya? Hindi ko hinihingi na tanggapin mo ngayon, sabi ni Cyrus. Halatang nahihirapan. Pero kailangan ko ng tulong mo. At lumunok siya parang ang susunod na salita ang pinakamabigat sa buhay niya. Pwede mo ba akong pakasalan mamayang gabi? Nanigas si Renan. Si Sofia napapikit sa kaba. Si Tess, nakakaraping lang, napahawak sa dibdib. At si Nika na lumabas sakto para tawagin sana si Renan. Napatigil sa gulat. Sir, Cyrus, ano to? Paos na tanong ni Renan. Halos hindi makapaniwala. Bakit kasal? Hindi romance movie, sagot ni Cyrus. Mapait ang ngiti. Legal shield. Protector clause. If I have a registered spouse before midnight, hindi basta-basta maililipat kay Miranda ang trust control. We buy time. We fight properly. Tumawa si Renan ng maikli, pero puno ng sakit. At ako? Bakit ako? Dahil convenient ako? Dahil janitor ako na pwede niyong gamitin? Hindi uminig si Cyrus,
Pero ang mata niya hindi umiwas. Pinili kita, sabi niya, dahil ikaw ang nag-iisang taong humarap sa akin at hindi humingi ng pera. At dahil kung totoo ang affidavit, may karapatan kang malaman at may karapatan kang pumili. Huminga si Renan. Nangingilid ang luha pero ayaw niyang bumigay sa harap nila. Sa likod niya, naroroon ang ER kung saan nakahiga ang nanay niya, ang dahilan kung bakit siya yumuko sa buhay. Sa harap niya, naroroon ang CEO, ang dahilan kung bakit siya napahiya sa mundo ng kumpanya. Kung gusto niyo akong hingan ng tulong, dahan-dahang sabi ni Renan, may kondisyon ako. Tumango si Cyrus agad. Parang handang tanggapin ang kahit ano. Sabihin mo. Una, sabi ni Renan, mabigat ang boses. Linisin niyo ang pangalan ko at ng buong janitorial team. Hindi bukas, hindi next month. Kailangan magsimula ngayon. Agreed, sagot ni Cyrus, walang pag-aalinlangan. Ang alawa, tumingin si Renan sa pintuan ng ER. Ang nanay ko. Kailangan niya ng gamutan. Hindi limos, hindi pa konsuelo. Gusto ko documented, transparent, para walang utang na loob na pwedeng isumbat. Agreed, sabi ni Cyrus. Senyas kay Sofia. Sofia, coordinate with hospital billing. Corporate medical assistance properly filed. Pangatlo, tumulo si Renan. Mas tumitigas ang tinig. Ilalabas natin ang tunay na may sala. Hindi na ako papayag na may ibang masisisi sa baba. Tumango si Cyrus. That's the plan. At pang-apat, dagdag ni Renan, hindi niyo ako ipapahiya. Hindi ako magiging palabas sa board. Hindi ako magiging janitor na umangat dahil sinwerte. Kung gagawin ko to bilang tao. Tahimik si Cyrus sandali. I promise, sabi niya. No humiliation. Nakatitig si Renan sa kanya, parang sinusukat kung totoo. Sa ilang segundo, ramdam niya ang bigat ng desisyon nito. Kung sasang-ayon siya, papasok siya sa bagyong mas malaki kaysa sa kaya niyang isipin. Kung tatanggi siya, maaaring mawala ang tanging pagkakataon para lumaban ng patas at mas lalong tiinde ang kapangyarihan ng mga taong nanira sa kanya. Sa dulo ng hallway, may lumabas na nurse. Relative ni Alma de la Cruz, tawag nito. Ako, sagot ni Renan, pero hindi siya humiwalay ng tingin kay Cyrus. Pwede kayong pumasok saglit, sabi ng nurse. Huminga si Renan, saka bumulong, hindi sa nurse, kundi kay Cyrus. Papayag ako, pero hindi dahil sa trust nyo lang. Bakit? Mahina ang tanong ni Cyrus. Dahil ayoko nang may mamatay sa takot, sagot ni Renan, tumingin sa ER door. At dahil kung totoo man yang sinasabi nyo tungkol sa tatay, hindi ko hahayaang gamitin nila ang dugo ko para sa kasinungalingan. Tumango si Cyrus, namumula ang mata sa pagod at bigat. Then let's do it, sabi niya. Tonight, we register, and tomorrow, we fight. Sa mga ganitong sandali, hindi mo na maririnig ang ingay ng mundo, kundi yung tunog ng sariling tibok ng puso mo habang pumipirma ka sa isang bagay na pwedeng magbago ng buong buhay mo. Nang gabing iyon, hindi ang grandeng kasal ang nangyari. Walang bulaklak, walang entourage, walang perfect na litrato para i-post. Ang meron lang, ospital na amoy antiseptic, isang maliit na opisina ng on-call civil registrar na pinakiusapan ni Attorney Selwyn, at 2 taong parehong pagod, pero parehong may gustong ipaglaban. Bago umalis si Renan mula sa ospital, pumasok muna siya sa kwarto ni Alma. Nakahiga ang nanay niya, may dextrose at nakapikit, pero mulat ang diwa. Nang makita niya si Renan, bahagya siyang ngumiti. Anak, paos ang boses ni Alma. Saan ka pupunta? Lumunok si Renan. Hindi niya kayang sabihin ang buong totoo agad. May aayusin lang po, para maayos yung gulo sa trabaho. Tumingin si Alma sa mukha niya. Parang nakikita ang mas malalim. Renan, huwag kang gagawa ng bagay na ikakasira mo. Hindi po, sagot niya. Hinawakan ang kamay ng nanay niya. Gagawin ko to para hindi na tayo yurakan. Sa labas ng kwarto, nakatayo si Nika, nakasandal sa pader. Okay ka lang? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Renan. Nika, kung may mangyari sa mama ko habang wala ako. Hindi mangyayari. Putol ni Nika. May lambot pero matatag. Ako ang bantay. Magtiwala ka. At Renan, kung ano man yang gagawin mo, siguraduhin mong hindi ka nag-iisa.
Sumunod si Renan kina Cyrus, Sofia at Selwyn sa maliit na opisina na parang hindi dapat nag-exist sa ganitong oras. Isang desk, 2 upuan, isang electric fan na maingay. Nandoon ang civil register rep, isang babaeng nasa late 40s na halatang sanay sa urgent cases ng mga may kaya. Names, tanong ng registrar rep, walang paligoy. Cyrus Valmeris, sagot ni Cyrus, diretsong-diretsong boses. Renan de la Cruz, sagot ni Renan, halos hindi makalunok. Are you both consenting? Tanong ulit. Tumingin si Cyrus kay Renan. Wala sa mata niya ang kilig. Ang meron, respeto at bigat. Yes, sagot ni Cyrus. Huminga si Renan at tumango. Yes, sagot niya. At sa isang pirma, naging mag-asawa sila sa papel. Isang papel na magiging panangga sa mas malaki pang laban. Hindi sila nagtagal. Kaagad silang bumalik sa ospital. Bago maghiwalay, humarang si Selwyn sa kanila sa hallway. Tomorrow morning, sabi ni Selwyn, board hearing. You need evidence. Real evidence. Not just suspicions. Tumango si Renan. Meron po akong notes. Kailangan ko lang ng access. Access will be arranged, sagot ni Cyrus. Senyas kay Sofia. Sofia, coordinate with IT, quietly. Opo, sir, sagot ni Sofia, pero napahinto at tumingin kay Renan, parang nahihiya. Renan, ingat, pagdating ng umaga, hindi na suspended janitor ang tingin sa kanya ng guard sa lobby dahil kasama niyang pumasok si Cyrus at kasama pa si Ate Selwyn. Pero kahit ganon, ramdam ni Renan ang mga matan sumusunod. May bulungan, may cellphone na mabilis ibinaba pag napansin siyang nakatingin. Sa executive floor, dinala sila ni Sofia sa isang maliit na meeting room na may access sa secured network. Nandoon si Kiko Razon, IT support, namumutla sa kaba. Sir, sabi ni Kiko kay Cyrus, I can open logs pero limited at hindi ko pwedeng just give us what's allowed, putol ni Selwyn. We're not asking you to break policy. We're asking you to show what the policy already records. Tumango si Kiko. Binuksan ang laptop. Nag-type ng credentials. Sa screen, lumabas ang server time logs, downtime records, CCTV metadata sync, access card taps. Here, sabi ni Kiko, tinuro ang isang window. Yung sinasabing maintenance last week. Walang downtime, walang ticket, walang advisory. So bakit unavailable yung log? Hindi ko alam. Tumigil si Renan, naglalakad ang mata sa numbers. Parang bumalik ang muscle memory niya. Yung dating training sa quality compliance na akala niya matagal ng patay. Dito, hindi siya natatakot. Dito, malinaw ang mundo. Wait, sabi ni Renan. Dahan-dahang tinuro ang timestamp. Sir Cyrus, ingnan niyo po to. Yung enhanced footage time nila, 10:47 p.m. Pero yung CCTV server time, nag-sync sa NTP. Kung totoo yung raw file, dapat may corresponding entry sa storage write log. Nasaan? Sumingit si Selwyn. Tumingin sa Kiko. Can we see the storage write log? Pwede, sagot ni Kiko. Mabilis mag-type. Lumabas ang listahan ng file rights, mga file name na may time signature. Tinutok ni Renan ang mata niya sa listahan. Ayan, sabi niya, halos pabulong. Walang file rights sa 1047. Meron sa 1012. Meron sa 1113. Pero wala sa 1047. Nanlamig si Sofia. Ibig sabihin, sagot ni Renan. Posibleng hindi galing sa server ang file na pinakita nila. Pwedeng external. Pwedeng edited. Tumingin si Cyrus kay Selwyn, parang napapailing sa bigat. That's fraud. Bulong niya. Hindi pa tapos si Renan. Sir, yung route na sinasabi nilang dinaanan ng suspect. Service corridor. Pero may access card taps ba? Kung employee yan, dapat may tap. Kung manual key, dapat may record sa key custodian. Asya, tawag ni Sofia, biglang naalala. Yung data analyst natin, may hawak ng key custody database. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Asha Verano, data analyst, halatang hindi alam bakit siya tinawag. Sofia, anong? Asha, quick, sabi ni Sofia. T-custody logs, service corridor key. Sino nag-check out? Nag-type si Asha sa tablet, lumabas ang record. Last check out,
Si security supervisor Galen Sayo. Sabi niya, nagulat. At last return. Recorded as returned pero walang witness signature. Tahimik ang room. Parang may bumagsak na bato sa dibdib ni Renan. Galen, buling ni Renan. Hindi na nagtaka pero nasaktan pa rin. Sa gilid, pumasok si Kuya Nestor Abad, warehouse lead, dala ang makapal na folder ng delivery receipts. Siya ang pinatawag ni Selwyn para sa board hearing bilang third-party witness sa paper trail. Renan, bulong ni Kuya Nestor, dinala ko lahat. Yung supplier na sinasabing nag-deliver ng missing items, hindi dumating yung truck nila sa date na nakalagay. May gate log ako. Sinundan siya ni Lani Vivar, accounting clerk, nanginginig ang kamay, halatang pinilit ang sarili. Renan, mahina. Hindi ko na kaya. May ledger adjustments na pinapapirma sa akin ni Priscilla. Pero, hindi normal. May bank transfers. Tumingin si Renan sa kanya, hindi galit, kundi pasasalamat. Salamat, Lani. Sir, sabi ni Selwyn kay Cyrus, this is enough for a preliminary showing. Combined with the marriage registration and protector clause, we can stall the no confidence motion and demand independent review. Tumamo si Cyrus, pero ang mukha niya hindi panalo. Parang nasusuka sa katotohanang ang mismong kumpanya niya ginawang laruan ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Bandang tanghali, sa boardroom ulit, nandoon si Miranda nakangiting parang handa na sa tagumpay. Si Priscilla, nakaayos ang buho, kalmado. Si Galen nakatayo sa gilid seryoso. Parang wala siyang kasalanan. Pagpasok ni Cyrus, tumayo siya sa harap, kasama si Selwyn. Sa likod, nakaupo si Renan. Hindi sa tabi ng janitorial pantry ngayon, kundi sa gitna ng mesa ng kapangyarihan. Maraming napalingon, maraming nagulat. May mga bulong na parang bubuyog. Miranda ngumiti. Cyrus, ready to accept reality. Hindi sumagot agad si Cyrus. Tumingin siya kay Renan, saka sa board. Before we proceed, sabi niya, malakas at malinaw. I need to disclose something material. Namilog ang mata ni Miranda. Material? In relation to the trust, sabi ni Cyrus. At sa puntong iyon, ramdam ni Renan ang pag-ikot ng mga mata sa kanya. I have registered a legal spouse last night. Therefore, the protector clause cannot be transferred through a no-confidence motion without due process. Parang sumabog ang hangin sa kwarto. A spouse? Sigaw ng isa sa directors. Who? Tanong ni Dr. Yana. Pero halatang alam na niya. Hindi sumagot si Cyrus sa who agad. Sa halip, tumingin siya kay Selwyn. Proceed. Lumapit si Selwyn. Binuksan ang projector. Lumabas ang slide. CCTV log inconsistencies, key custody, delivery gate log, ledger adjustments. At bago pa makapagsalita si Miranda, nagsalita si Renan. Hindi sigaw, hindi drama, kundi malinaw. Ma'am Miranda, sabi ni Renan. Tumayo, nanginginig ang tuhod pero tuwid ang tinig. Hindi po ako sanay magsalita dito, pero sanay po akong maglinis. At ngayon, lilinisin ko po ang kasinungalingan. Ipinakita niya ang mismatch. Walang file rights sa 1047. Ipinakita ang key custody na si Galen ang nag-check out. Ipinakita ang gate logs ni Kuya Nestor. At sa dulo, ang ledger anomalies na inamin ni Lani. Tahimik ang boardroom, pero ramdam ang pagguho ng plano. Si Miranda, unang beses na nawala ang ngiti. This is, simula niya. This is documentation. Putol ni Renan, ang boses niya nanginginig sa emosyon, pero matibay. At kung gusto niyo pong ituloy ang vote, gawin niyo. Pero bago niyo ako wasakin, tignan niyo muna kung sino ang totoong nagtanggal ng pera sa kumpanya. Sa gilid, nanigas si Galen. Si Priscilla, napahawak sa folder niya na parang biglang naging mabigat. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Renan ang isang bagay na matagal niyang hinahanap. Hindi awa, hindi limos, kundi ang katahimikang sumusunod kapag ang katotohanan ang nagsalita. Hindi agad sumabog ang boardroom sa sigawan matapos magsalita si Renan. Mas nakakatakot pa nga ang katahimikan. Yung klase ng katahimikan na parang lahat nag-iisip kung papaano nila ililigtas ang sarili nila, kung kanino nila ipapasa ang sisi, at kung gaano kalalim ang hukay na binuksan nila.
Si Dr. Yana Feliciano ang unang huminga ng malakas. Saka dahan-dahang tumingin kay Miranda Velez. Miss Velez, malamig niyang sabi, I'm recommending an independent review. Immediately. And until then, any motion for no confidence is deferred. Ano? Mabilis na simula ni Miranda. Pero naputol siya nang tumayo ang isa pang direktor, si Mr. Dario Lontok. Matandang board member na bihirang magsalita. I agree, sabi nito. If there's evidence of manipulated security and procurement, we can't proceed like nothing happened. Nilingon ni Cyrus ang buong board. Hindi na nanginginig ang boses. We are not proceeding, sabi niya. Not with a fabricated narrative. Sa gilid, nanigras si Galen Sayo. Si Priscilla Tan, unang beses na nawala ang pulidong muka. Napalunok siya na parang may dumapo sa lalamunan. Tinapik ni Ate Selwyn ang mesa. For the record, sabi niya, all supporting documents will be turned over to an independent investigator. Anyone interfering with witnesses will be liable. Hindi na nakangiti si Miranda, pero hindi rin siya gumuho. Ang mga ganitong klaseng tao, hindi agad bumibigay, umaandar ang utak nila sa ibang paraan. Paglabas nila ng boardroom, humabol si Sofia kay Renan sa hallway. Renan, okay ka lang? Mahina niyang tanong, halatang nanginginig din ang kamay. Hindi ko alam. Sagot ni Renan, paputol-putol ang hininga. Parang ngayon ko lang naramdaman na pwede pala akong pakinggan. Sumunod si Cyrus, tumugil sa harap ni Renan. Hindi ito yung CEO na nakatayo sa pedestal. Ito yung taong may responsibilidad na biglang naging mas mabigat dahil may nakita siyang katotohanan na hindi niya pwedeng talikuran. Renan, sabi ni Cyrus, you did what I couldn't do alone. Hindi ko to ginawa para sa'yo, sagot ni Renan. Mahinahon, pero diretsyo. Ginawa ko to para sa mga taong laging tinatamaan. Tumango si Cyrus. And you're right. Kinahapunan, kumalat ang balita sa loob ng building na na-hold ang vote at may external review. Pero ang mas mabilis kumalat, yung chismis tungkol sa biglang pag-upo ni Renan sa boardroom at yung bulong na may legal spouse na raw si Cyrus. Sa pantry ng janitorial team, may halo ng takot at tuwa. Si Mang Doro, dating matigas, biglang napaupo na parang nawalan ng lakas. Renan, sabi niya, anak, totoo ba tong sinasabi nila? Na ikaw daw. Huwag niyo na pong problemahin yung tungkol doon. Putol ni Renan. Ayaw niyang gawing palabas. Ang importante, lilinisin natin pangalan ng lahat. Lahat tayo. Kinaumagahan, nagpadala si Cyrus ng internal memo. Hindi malambot, kundi malinaw. Janitorial team cleared pending review. No retaliation policy in effect. Kasabay noon, personal niyang pinatawag si Tess Marasigan at si Mang Doro sa HR conference room, kasama si Attorney Selwyn. Formal apology, sabi ni Cyrus. Walang paligoy. Not PR, not regret. Apology. And reinstatement with back pay for any suspended personnel. Napatitig si Tess, parang hindi makapaniwala. Sir, Cyrus, this will make noise. Let it, sagot ni Cyrus. It's time. Sa mga sumunod na linggo, parang unti-unting gumalaw ang mundo ni Renan. Hindi biglaan, hindi fairy tale, kundi serye ng mga araw na kailangang harapin ang consequences. Una, si Alma. Kailangan niyang mag-rehab. Si Nika ang naghanap ng neurologist referral. At si Brother Noli, isang church volunteer na kakilala ni Pastor Eli, ang tumulong mag-asikaso ng mga papeles sa charity desk ng ospital. Kapag gabi, si Renan ang nagmamasahe sa kamay ng nanay niya, habang si Jomar nagbabasa ng module sa tabi. Anak, mahina minsan si Alma. Naririnig ko, may sinasabi sila. Tungkol sa kasal, hindi umiwas si Renan. Umupo siya sa gilid ng kama. Ma, legal lang po yun. Para hindi maagaw yung kumpanya ng mga nanira sa atin. Tahimik si Alma sandali. Sa kadahan-dahang sinabi, ang mahalaga anak, hindi mo ipinagbili yung sarili mo. Hindi sumagot si Renan, pero kumirot ang dibdib niya. Dahil kahit sabihin niyang legal lang, alam niyang may bahagi ng pagkatao niyang natamaan. Ang dignidad niyang pinipilit niyang buuin ulit. Pangalawa, trabaho.
Hindi na siya pinabalik sa mop at walis. Hindi dahil minamaliit ang janitorial work, kundi dahil may nakita ang kumpanya sa kanya na hindi nila pwedeng baliwalain. Formal siyang inalok ni Cyrus ng bagong posisyon, Process Integrity Lead, nasa ilalim ng Operations at Compliance. May malinaw na job description at may probation period. Nang marinig ni Renan, unang pumasok sa isip niya ay hindi promotion, kundi bitag na naman ba to? Sa unang meeting nila, kasama si Engineer Paulo Venturanza, si Asha Verano at isang bagong consultant na si Coach Marites Uy, isang corporate mentor na kinuha ni Dr. Yana para sa leadership reforms. Renan, sabi ni Coach Marites, diretso at walang arte. Hindi kita pagbubutihin para maging poster boy. Bubutihin kita para marunong kang mag-navigate ng mga taong matatalino pero mapanlamang. Coach, hindi naman ako sanay sa ganito. Amin ni Renan. Exactly, sagot niya. Kaya ka delikado sa kanila. Dahil hindi ka trained sa politics, kaya raw kanila kayang lamunin. Ang gagawin natin, hindi ka magiging plastic. Magiging handa ka. Kasabay ng bagong posisyon, nag-enroll si Renan sa Evening Certification Program. Hindi big-time university, kundi practical compliance course na may tuition na pinagtulungan nila ng Corporate Scholarship Program na ipinaglaban ni Tess. Kada gabi, pagkatapos ng ospital at trabaho, diretso siya sa klase. Pag-uwi, minsan tulog na si Jomar. Nakabukas pa ang libro sa dibdib. Pero habang umaangat ang araw, lumalakas din ang ingay. Sa social media, may lumabas na blind item. CEO marries janitor overnight. Cover up or true love. Hindi naka-name pero sapat para magdikit-dikit ang hinala. Si Bea Natividad, journalist na kaibigan ni Ivy, tumawag kay Ivy isang gabi. Ivy, sabi ni Bea sa phone, I'm not trying to ruin anyone. Pero may nagli-leak ng documents. May nagsusulsol sa press. Nakikiusap ako, Bea. Pabulong na sagot ni Ivy, halatang takot. May taong may sakit na nadadamay. Kung may isusulat ka, siguraduhin mong totoo. Huwag yung sensasyonal. Gusto ko rin ang totoo, sagot ni Bea. Pero may pumipilit sa akin. May source na gustong itulak ang narrative na scam marriage para mapahina si Cyrus. Hindi na nagulat si Renan nang marinig niya yon kinabukasan mula kay Ivy. Sa loob ng kumpanya, may mga pasaring, Uy, congrats ha. Sana all, napapakasalan CEO. Janitor na nag-level up. Isang araw, sa hallway, narinig niyang dalawa sa mid-management. Sina Celine Arboleda, social media manager, at Mon Alonzo, training lead. Nagbubulungan, hindi sinasadyang marinig niya. Ang weird, no? Sabi ni Celine. Parang teleserye. Pero kung fraud talaga yung nangyari, good for them, sagot ni Mon. Pero may pag-aalinlangan. Kaso, nakakahiya sa brand. Hindi sumagot si Renan, pinili niyang maglakad. Pero pagpasok niya sa opisina, sumabog ang inis niya kay Cyrus. Hindi sa kasal mismo, kundi sa bigat ng public scrutiny na parang iniwan sa kanya. Sa meeting room, naroon si Cyrus. Hawak ang bagong draft ng reform memo. Renan, we need to be careful, sabi ni Cyrus. If we push too hard, the market reacts. Employees panic. Investors. Careful? Putol ni Renan. Napapailing. Cyrus, careful tayo buong buhay ko. Kaya nga nagagawa nila to. Kasi ang taas, laging takot sa ingay. Tsabang ang baba, laging tinatamaan. Nanlaki ang mata ni Sofia sa gilid. Si Asha, nagkunwaring nag-aayos ng files, pero nakikinig. Tumayo si Cyrus. Napataas ang boses ng konti. Unang beses na nakita ni Renan na hindi lang siya pagod, kundi nasasaktan din. Hindi mo naiintindihan yung pressure. Hindi mo rin naiintindihan yung pressure namin. Balik ni Renan, mas mabigat ang boses. Kaming walang safety net. Kaming pag nagkasakit ang nanay, mamamatay kami sa gastos. Kaming pag tinuro, wala nang trabaho kinabukasan. Tahimik si Cyrus, sa kadahan-dahang sinabi, Teach me, if you think I'm doing it wrong, teach me how to do it right. Doon napahinto si Renan. Hindi niya inasahan ang ganyang sagot. Hindi depensa, kundi pag-amin. Sa kabilang banda, hindi natulog ang mga kontrabida.
Si Miranda, kahit stepped aside pending investigation, nagpadala ng legal notice, defamation and wrongful accusation. Si Priscilla, tahimik sa public pero may nagbabantang kaso laban kay Lani. May nag-alok kay Kuya Nestor ng cash assistance kapalit ng pagurong ng statement. Isang gabi, tumawag si Jules Manansala, union representative na lumalapit na ngayon kay Renan dahil alam ng lahat na may boses na siya. Renan, seryoso si Jules. May kumikilos. Pinipilit nilang patahimikin yung mga witness. Yung iba, natatakot. Huminga si Renan. Hindi ko sila pababayaan. Then, you need a system, sabi ni Jules. Hindi lang tapang, proteksyon. At doon nagsimula ang susunod na yugto ng pagbabago. Hindi na sapat ang katotohanan lang. Kailangan na rin ng estruktura, mga patakaran, support, at lakas ng loob na hindi umaasa sa isang tao lang. Habang lumalalim ang gabi, nakaupo si Renan sa tabi ni Alma sa ospital. Hawak ang notes ng klase at ang bagong draft ng reform plan. Sa labas ng bintana, umiilaw ang syudad, parang walang nangyayari. Pero sa loob niya, malinaw ang totoo. Matapos mangyari ang nasa title, hindi na siya babalik sa dating Renan na tahimik na nilulunok ang lahat. Ang bagong problema ngayon, paano mabubuhay sa liwanag kapag ang dati mong mundo ay sanay sa dilim? Sa mga araw na naging mas malinaw ang buhay ni Renan, mas naging malinaw din ang mga aninong ayaw mawala. Habang nag-uumpisa siyang matutong gumalaw sa mundo ng memo, meeting at audit trail, may mga taong ayaw tanggapin na ang janitor na dati nilang hindi pinapansin ay may boses na ngayon. At mas masakit sa kanila, may proteksyon pa. Isang umaga, habang papasok si Renan sa Valmeris Holdings, napansin niyang mas mahigpit ang security. Si Galen Sayo wala na sa post, naka-leave pending investigation. Pero pumalit ang bagong security head, si Captain Ruel Sarmiento, retiradong sundalo na tuwid ang tindig at maikli magsalita. Mr. De La Cruz, bati ni Captain Ruel, hindi Renan. May distansya pero may respeto. May delivery po sa inyo. Tinanggap ni Renan ang isang plain envelope, walang return address. Pagbukas niya sa elevator, tumambad ang dalawang printed photos. Siya at Cyrus sa ospital hallway. Malinaw ang anggulo. Sa likod, may nakasulat sa ballpen. Gusto mo ba talagang maging asawa o panangga ka lang? Nanlamig ang batok ni Renan. Hindi dahil sa chismis, sanay na siya. Kundi dahil alam niyang may taong sumusubok hatiin sila ni Cyrus para mahina ang depensa. Ang mas masakit, kahit alam niyang legal arrangement ang kasal, hindi niya maikakaila na may bahagi sa kanya na nasasaktan kapag ginagawang laruan ang dignidad niya. Pagdating niya sa opisina, nandoon si Coach Marites Uy, naka-blazer, hawak ang kape, parang walang paki sa hangin ng building. Renan, sabi niya, mukha kang binuhusan ng yelo. Anong nangyari? Ipinakita ni Renan ang photos. Hindi siya nagdrama. Inilapag lang niya sa mesa. Sumipol si Coach Marites. Classic destabilization. Hindi ka nila kayang tirahin sa trabaho ngayon. Kaya kukunin nila yung pinakamadaling gulo, reputation at relasyon. Sumingit si Asha Verano, nakakunot ang noo. May CCTV leak din to. Whoever took those photos may inside access. Pumasok si Sofia, dala ang tablet. Renan, Cyrus wants to see you. Now. Sa executive office, nakatayo si Cyrus sa harap ng bintana. Nakasiksik ang kamay sa bulsa. Parang mas tumanda siya sa loob ng isang linggo. Pagpasok ni Renan, lumingon si Cyrus. Agad napansin ang mukha nito. May nangyari, tanong ni Cyrus. Inilabas ni Renan ang photos at inilapag sa desk. May nagpapadala, sabi niya. Gusto nilang gawing katawa-tawa yung kasal. Umigpit ang panga ni Cyrus. I'm sorry. Hindi na ito bagong salita mula sa kanya, pero mas mabigat na ngayon. Hindi ko ginusto na madamay ka sa ganito. Cyrus, mahinang sabi ni Renan, pero may laman. Kahit sabihin nating legal arrangement, tao pa rin ako. Hindi ako role. Hindi ako shield lang. Tumigil si Cyrus parang tinamaan. I know. Tapos dagdag ni Renan, hindi ko rin kayang magpanggap sa harap ng nanay ko
habang pinagtatawanan tayo ng iba. Hindi ko alam kung ano tayo, Cyrus, pero alam kong may naglalaro sa likod. Umupo si Cyrus, tinisilang tulay ng ilong. The investigator sent updates, sabi niya. They're tracing procurement approvals. Priscilla is cornered. Miranda still has allies. And whoever is leaking, may access sa hospital security camera feed or someone followed us. May list ba ng visitor sa hospital? Tanong ni Renan, biglang pumasok sa isip niya. Tumango si Cyrus. I can request it. Request mo, sagot ni Renan. At saka, gusto kong tausapin si Bea. Bea Natividad, tanong ni Cyrus. Nakataas kilay. Oo, sagot ni Renan. Journalist, kaibigan ni Ivy. Kung gagamitin nila ang media para sa chismis, gagamitin natin ang media para sa katotohanan. Pero controlled. Hindi sensational. Tahimik si Cyrus sandali. You're learning politics, sabi niya, half joke, half proud. Natuto ako sa gutom, sagot ni Renan, walang ngiti. Kapag gutom ka, kailangan mong maging matalino. Paglabas ni Renan sa opisina, may tumawag sa kanya, si Jules Manansala, Union Rep, Renan. Seryoso ang boses. Yung isang witness, si Kuya Nestor, sinundan kagabi, may nadalok ulit ng pera. Natakot siya. Kausapin ko siya, sagot ni Renan. Ngayon, nagkita sila ni Kuya Nestor sa isang karinderya malapit sa gate. Kasama sila ni Vivar, mukhang puyat at may eye bags, pero pilit matapang. Renan, bungad ni Kuya Nestor, halos hindi makatingin, pasensya na. Natatakot ako. Pamilyado ako. Hindi kita sisisihin, sagot ni Renan. Pero kung aatas ka, hindi lang ako ang mawawala. Lahat tayo babalik sa dati. Si Lani na paiyak, biglang sumabog ang pagod. May demand letter ko, sabi niya. Inilabas ang papel. Sinusubukan nilang ipasara ko. Kung hindi ako magre-recant, kakasuhan daw ako. Hindi ka nag-iisa, sabi ni Renan. Tapos tumingin kay Jules. Kailangan natin ng protective system. Kaya nga ako nandito, sagot ni Jules. May labor group willing mag-provide ng witness protection support. Legal at relocation kung kailangan. Pero kailangan ng funds. Funds, ulit ni Renan. Pero hindi siya tumingin kay Cyrus. Ayaw niyang maging utang na loob. Pero alam niyang may kailangan. Pagbalik niya sa office, hinanap na si Tess. Ma'am Tess, sabi niya, may employee assistance fund ba tayo for witnesses? Hindi charity, policy. Napatingin si Tess, parang natuturing magbago. May discretionary fund pero dati, ginagamit lang sa PR. Kung papayag si Cyrus, pwede nating gawing formal. Gawin natin, sagot ni Renan. Sa gitna ng lahat ng ito, unti-unting bumibigat ang emosyon sa pagitan nila ni Cyrus. Hindi dahil nagmamahala na sila bigla, kundi dahil pareho nilang nararamdaman ang pagod. At pareho nilang kailangang magtiwala sa isa't isa para mabuhay. Isang gabi, matapos ang mahabang araw, dumalaw si Cyrus sa ospital kung saan nakakonfine pa rin si Alma para sa therapy sessions. Wala siyang bodyguard, walang entourage. Simple lang. May dalang prutas at isang envelope ng hospital assistance documents na pinirmahan ng maayos. Exactly as promised. Pagpasok niya sa room, bumangon si Alma ng konti. Si Jomar nasa sulok, nag-aaral. Si Nika nasa nurse station sa labas. Mau Alma, mahinang bati ni Cyrus. Parang nahihiya. Ako po si Cyrus. Tinitigan siya ni Alma. Matagal, parang inaamoy kong totoo. Ikaw yung CEO, dahan-dahang sabi ni Alma. Opo, sagot ni Cyrus. At humihingi po ako ng pasensya. Kasi dahil sa kumpanya, nadamay kayo. Hindi sumagot agad si Alma. Tapos tumingin siya kay Renan. Anak, lumabas muna si Jomar. Jomar, tawag ni Renan. Tara, bili tayo ng juice sa baba. Nang makalabas si Jomar, naiwan si Renan, Cyrus at Alma. Umupo si Cyrus sa maliit na upuan, maingat. Renan, sabi ni Alma, mahina pero matalim. Totoo ba yung sinasabi nila? Kasal kayo? Nanikipang dibdib ni Renan. Hindi niya alam paano sasagot ng hindi sisira sa lahat. Ma, sabi niya, liga lang po yun. Para hindi maagaw ng masama ang kumpanya.
para may chance tayong linisin ang pangalan natin. Tahimik si Alma, tapos dahan-dahang tumingin kay Cyrus. At ikaw, sabi niya, pumayag kang gamitin ang anak ko para sa kumpanya mo? Sumakit ang tanong. Pero kailangan. Hindi umiwas si Cyrus. Hindi ko po siya ginamit sa pakiramdam ko. Pero sa totoo, yes, I asked for help. Kasi walang ibang option. At alam kong mali kung hindi niya gusto. Kaya binigyan ko siya ng choice. Naningkit ang mata ni Alma. Parang iniipon ang lakas sa katawan. May choice ba talaga ang mahirap? Tanong niya, halos bulong. Hindi nakasagot si Cyrus. Si Renan napayuko. Dito, biglang nagsalita si Alma. Parang matagal nang itinatago. Renan, sabi niya, nanginginig ang boses. May hindi ka alam. Nanlaki ang mata ni Renan. Ma, ano? Huminga si Alma, saka pinilit magsalita. Yung sinasabing Damon Quijano, hindi aksidente na lumabas ang pangalan niya ngayon. Matagal ko nang tinatago yan kasi noong bata ka, may mga taong naghanap sa'yo. Naghanap? Ulit ni Renan? Halos hindi makahinga. Tumango si Alma, luha sa mata. Noong namatay yung tatay na nagpalaki sa'yo, may dumating na lalaki. Lawyer. Ang sabi, may karapatan ang bata sa mana. Pero takot ako kasi sa likod niya may babae, si Miranda. Nanlamig ang buong katawan ni Renan. Miranda? Bulong niya. Oo, sabi ni Alma. Mas lumalakas ang boses sa galit na matagal niyang kinain. Siya yung nagsabing, kung hindi ko ibibigay ang bata, masisira ang buhay niyo. Kaya nagtago tayo. Kaya tayo lumipat-lipat ng inuupahan. Kaya hindi ko sinabi sa'yo. Kasi ayokong maging gamit kanila. Napatingin si Renan kay Cyrus, parang gumuho ang mundo. Si Cyrus naman, napapikit. Parang ngayon lang din niya naiintindihan kung gaano kalalim ang ugat ng gulo. Ma, paos si Renan. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kasi ngayon, sagot ni Alma. Tumulo ang luha. Nakikita kong hindi ka na bata. At mas delikado na kung manahimik pa. Kung si Miranda talaga ang nasa likod, matagal ka na niyang target. Tahimik ang kwarto. Sa labas narinig ang mahinang tunog ng cart ng nurse. Pero sa loob, may bagong katotohanan na mas mabigat pa sa lahat ng report at log. Ang laban pala ni Renan ay hindi lang laban para sa pangalan niya, kundi laban para sa buong buhay niya na matagal nang sinusubukang kontrolin ng mga taong nasa taas. At sa gabing iyon, habang nakatingin si Renan sa nanay niyang nanginginig sa pagsisi, alam niyang may susunod na hakbang na hindi na pwedeng atasan. Harapin si Miranda hindi lang bilang kontrabida sa kumpanya, kundi bilang multong matagal nang sumusunod sa kanila. Hindi na natapos ang gabi sa ospital sa simpleng pag-amin. Pag-uwi ni Renan, bitbit niya ang bigat ng dalawang bagay. Una, ang katotohanang matagal na pala siyang target. Pangalawa, ang katotohanang ang nanay niya, sa loob ng maraming taon, kinain ng takot para lang mabuhay sila. At sa pagitan ng mga iyon, may isang malinaw na direksyon. Hindi na po pwedeng paubaya. Kailangan ng tapusin. Kinabukasan, sa Valmeris, hindi na ordinaryong audit ang ginawa ni Cyrus at ng team. Nagbuo sila ng maliit na task force. Hindi grand announcement, kundi tahimik na operasyon. Kasama si Attorney Selwyn, si Dr. Yana, si Coach Marites, si Captain Ruel Sarmiento, at sa technical side, si Kiko at Asha. Si Jules Manansala ang naging tulay sa employees, si Tess ang naging gatekeeper sa HR records, at si Renan, siya ang mata sa lupa, yung marunong magbasa ng maliliit na galaw na hindi napapansin ng mga nasa taas. Renan, sabi ni Cyrus sa unang meeting nila, hindi ko ito gagawing personal revenge. Gagawin natin ito legal, clean. Tumango si Renan. Sir Cyrus, mabilis niyang itinama ang sarili. Gusto ko ring clean. Pero ayokong tumakas siya na parang walang nangyari. Hindi siya makakatakas, sagot ni Dr. Yana, malamig ang boses. We'll make sure of that. Ang unang hakbang, patunayan ang link ni Miranda sa lumang panggigipit kay Alma. Hindi sapat ang kwento. Kailangan ang dokumento, record, witness.
Dito pumasok si Bea Natividad. Nakipagkita siya kay Renan sa isang tahimik na cafe. Hindi na si Chef Litos, kundi mas malayo para hindi halata. Renan, sabi ni Bea, hawak ang recorder pero hindi pa na-on. Hindi ako gusto ng PR spin. Gusto ko proof. Meron, sagot ni Renan. Pero hindi ko ibibigay lahat agad. May nanay akong nasa rehab. May mga tao akong pwedeng mabalikan. Tumango si Bea. Fair, anong meron ka? Inilabas ni Renan ang isang lumang bitel na sinabi ni Alma. May lawyer na dumating noon. Walang pangalan pero may babae raw na si Miranda kasama. Ang clue, lugar at petsa, taong lumipas pero may bakas. Tinulungan siya ni Bea sa paraan na hindi kailangang sumuway sa batas. FOI requests para sa certain public records at pakikipag-ugnayan sa dating clerk ng law office na nag-handle ng estate documents ni Damon Quijano. Sa tulong din ni Atty. Michael Llorente. Nakakuha sila ng court filing index. Hindi pa ang mismong sealed file, pero sapat para matrace ang movement ng protective action sa trust. May pattern, sabi ni Atty. Micah sa phone. May protective filing noon, pero na-withdraw. At guess what? Ang Council of Record ng kabilang side noon. A law firm na ang partner ay Miranda's cousin. Hindi pa yan smoking gun, pero malapit na. Samantala, sa loob ng Valmeris, lumabas ang mas matibay na ebidensya. Si Asha, sa tulong ni Kiko, nakahanap ng email thread sa admin mailbox na nagsasabing walang downtime noong gabing sinasabi nila. May attached screenshot pa ng automated alert, system stable. At sa procurement, si Coach Marites ang tumulong kay Lani na ayusing ang ledger anomalies sa format na madaling i-present sa investigator. Napatunayan nila na may series ng split purchases na naka-approve ni Priscilla para hindi umabot sa threshold na kailangan dumaan sa board review. Ang beneficiary vendor, isang shell company na ang signatory ay dating assistant ni Miranda. Doon nagsimulang magkabit-kabit ang lahat. Pero hindi rin tanga si Miranda. Habang umiinit ang lupa sa ilalim niya, gumawa siya ng sariling sunog para malito ang tao. Isang hapon, may lumabas na post sa isang anonymous account. Janitor scam marriage exposed. CEO used company funds for hospital billing. May screenshots ng hospital assistance documents. Pinapakita na corporate ang nagbayad. Pagkabasa nito ni Renan, bumalik ang sakit sa dibdib niya. Hindi dahil nahuli, kundi dahil ginamit na naman ang nanay niya bilang bala. Tumawag agad si Cyrus. Renan, I saw it. Hindi mo kasalanan na tinulungan mo si Mama. Sagot ni Renan, mabilis at matigas ang boses. Pero kung hindi natin ito haharapin, babaliktarin nila lahat. Then we face it, sagot ni Cyrus. Publicly, but carefully. Nagpatawag si Doktor. Yana ng emergency press briefing. Not for drama, kundi para sa damage control na may katotohanan. Kasama si Bea bilang reporter, pero hindi siya ang sentro. Ang sentro ay ang dokumento. Sa conference hall, walang malaking stage show. Nasa harap si Cyrus, si Selwyn, si Dr. Yana, at sa gilid, si Renan. Hindi pinilit na hero, kundi witness. Let's be clear, sabi ni Cyrus sa mic. Steady ang boses. We are undergoing independent investigation for internal fraud. An employee was wrongly accused. We corrected that. Medical assistance provided to an employee's family is filed under our Employee Welfare Program, audited and documented. Sumingit si Bea, direct ang tanong. Mr. Valmeris, what about the marriage? Is it purely legal? Tahimik sandali. Si Renan napalunok, pero hindi umiwas. Si Cyrus tumingin muna kay Renan, parang humihingi ng tahimik na pahintulot. Registered, sagot ni Cyrus. Yes, it has legal implications, but I will not reduce it to a loophole. What I did with consent, with transparency to counsel, and with the intention to protect the company from a hostile takeover. That is all I will say on personal matters. Maraming nabulungan. Pero ang mahalaga, hindi sila nagsinungaling. Hindi rin nila ginawang teleserye. Pagkatapos ng briefing, mas lalo namang nag-init ang investigator. At dito dumating ang araw na matagal nang hinihintay ni Renan, ang formal confrontation.
Sa isang closed-door hearing, kasama ang independent investigator na si Attorney Lilia Santillan. Pinaupo si Miranda Velez sa harap. Naka-cream blazer, maganda pa rin, pero iba na ang aura. Hindi na siya ang reyna ng kwarto. Sa gilid, si Priscilla Tan, halatang pinipilit maging kalmado. At sa dulo, si Galen Sayo, nakatungo. In light of evidence submitted, sabi ni Attorney Lilia, we will ask direct questions. Ms. Velez, do you deny knowledge of the shell vendor, Rivermark Supplies? Of course, sagot ni Miranda, mabilis. I have no. Pinatayo ni Asha ang screen. Vendor registration form with signature. This is your former executive assistant's signature. Sabi ni Asha, nanginginig pero matapang. And the email authorizing the vendor was sent from your office IP. Hindi kumibo si Miranda. Lumipat siya ng atake. Fabricated. Then explain this. Singit ni Captain Ruel. Inilapag ang key custody printout. Security Supervisor Galen Sayo checked out the service corridor key and returned it without witness. You were the one who requested security emphasis for that week. Napatingin si Miranda kay Galen, mata na parang kutsilyo. Galen, tell them. Pero si Galen, pagod na. Ma'am, pinagawa niyo sa akin. Bigla niyang sabi, basag ang boses. Sabi niyo, kailangan ng fall guy. Sabi niyo yung janitor okay lang. Walang lalaban. Parang may bumaon sa dibdib ni Renan. Hindi dahil sa sorpresa, kundi dahil narinig niya sa bibig ng tao ang eksaktong sinasabi ng mundo sa kanya. Okay lang, mahirap lang siya. Sumunod si Priscilla, nanginginig ang labi. Miranda, you said it was just business. You said I'd be protected. Tahimik si Miranda. Apos bigla siyang tumayo, tinuwid ang blazer at ngumiti. Yung ngiting hindi na charm, kundi threat. You think this ends me? Tanong niya, malamig. I built this company's stability while you played hero. Cyrus, you're weak. You always were. Dito tumayo si Renan. Hindi siya sumigaw, pero ang boses niya tumagos. Hindi ka nagtatayo ng stability, sabi ni Renan. Nagtatayo ka ng kaharian sa takot. At kung matagal mo na kaming sinundan, ibig sabihin, matagal mo na ring alam na hindi kami basta tao sa mata mo. Gamit lang. Nanginginig ang panga ni Miranda. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakahanap ng mabilis na sagot. At dito, inilabas ni Selwyn ang huling piraso, ang affidavit ni Damon Quijano at ang related correspondences. Proof na may attempts noon na kunin si Renan bilang leverage sa trust. May memo ring signed by a junior lawyer. Ang parehong lawyer na natrace ni Bea sa law office registry. Sumuko ang mga papel. Sumuko ang timeline, sumuko ang pattern. Pagkatapos ng hearing, kinahapunan, inanunsyo ng board, Miranda Velez is terminated for cause, criminal charges to be filed, procurement irregularities under review, Galen Sayo suspended and cooperating, Priscilla Tan placed under investigation with potential restitution agreement. Hindi iyon instant happy ending, pero iyon ang simula ng hustisya. Lumipas ang mga buwan. Hindi na nakakonfine si Alma. Nasa rehab na siya sa community center. Unti-unting bumabalik ang lakas ng kamay. Si Jomar nakabalik sa school. May scholarship na inayos ni Tess at Jules. Si Migs patuloy pa rin sa delivery pero mas madalas na siyang dumaan. Hindi para magbigay, kundi para makitawa sa simpleng hapunan. Si Renan nagtatuloy sa process integrity lead role. Hindi siya naging executive overnight. Tinrabaho niya bawat araw, nag-aral, nagkamali, natuto. Sa ilalim ng bagong sistema, may whistleblower channel na hindi pwedeng kontrolin ng isang tao. May witness support fund. May bagong security protocols na may chain of custody. Isang gabi, isang taon matapos ang lahat, bumalik si Renan sa lugar kung saan nagsimula ang hiya, sa lobby ng Valmeris. Pero ngayon, hindi siya tumaan ng nakayuko. Dumaan siyang tuwid, hawak ang folder ng training plan para sa mga janitorial at utility staff. Programa na siya mismo ang nagmungkahi, upskilling and career bridge. Sa labas ng building, hinintay siya ni Cyrus. Simple lang ang suot, walang yabang. Hindi na rin sila nagpapanggap na wala lang.
Sa loob ng 1 taon, natutunan nilang maging magkaalyado. At sa gitna ng lahat, natutunan din nilang paging tao sa isa't isa. Sabi ni Cyrus, dahan-dahan, "I know this started as survival, but I don't want it to stay a lie." Tumingin si Renan sa kanya, matagal. Hindi ko pa rin alam kung ano ang tama, aminin niya. Pero alam kong ayokong bumalik sa buhay na puro takot. Then we choose, sabi ni Cyrus. Not because we have to, because we want to. Sa malayo, may tumawag, si Alma. Nakaupo sa bench, hawak ang tungkod, pero nakangiti. Kasama si Jomar at si Nika. Si Pastor Eli nandun din, at si Chef Lito, nagdala pa ng maliit na box na tinapay. "Anak," sigaw ni Alma, mahina pero masaya. "Uwi na tayo, may sopa si Migs." Napangiti si Renan, unang beses na walang bigat. Tumango siya kay Cyrus. "Uwi muna tayo," sabi niya. Kasi doon nagsisimula ang tunay na buhay. At habang naglalakad sila, palayo sa building na minsang lumamon sa kanya, malinaw ang wakas na hindi kailangang sumigaw. Ang janitor na pinadbintangan ay hindi umangat dahil may nagligtas sa kanya. Umangat siya dahil pinili niyang lumaban ng matino. At dahil sa laban na iyon, hindi lang pangalan niya ang nalinis, kundi pati ang sistemang matagal nang marumi.